Nagbukas ang kwento sa mga mag-aaral na sabik na tinatalakay ang kanilang paparating na mga pagsubok sa awikining upang matukoy ang kanilang mga talento at propesyon. Sa gitna ng satsat, isang boses ang bumagsak, "Brother mo, gumising ka agad." Ang pangunahing tauhan, si Mo, ay dahan-dahang nagbukas ng kanyang mga mata na kumukuha sa kanyang paligid na may halo ng kalituhan at gulat. "Nasaan ako? Anong nangyayari?" tanong niya, sinusubukang i-orient ang sarili. Habang si Mo ay nakikipagbuno sa biglaang pananakit ng ulo, ang pagkaunawa ay bumungad sa kanya, wala na siya sa Earth. Siya ay nasa Blue Star, isang planeta na katulad ng Earth ngunit binago ng isang sakunan na kaganapan 100 taon na ang nakalilipas. Ang kaganapang ito ay nagpakawala ng milyon-milyong halimaw na humantong sa malawakang pagkawasak at kaguluhan. Ang planeta, na dating umuunlad, ay isa na ngayong larangan ng digmaan kung saan malayang gumagala ang mga mabangis na hayop. Sa bagong mundong ito, ang mga tao ay ipinanganak na may mga natatanging talento at ang kaligtasan ay nakasalalay sa pagpasa sa pagsubok sa awakening upang magamit ang mga kakayahang ito. Nalaman ni Muna sa pamamagitan ng pagbabago ng propesyon ng isang tao, pagiging hunters, mages, assassins, o warriors, maaring manindigan ang isa laban sa napakalaking pagsalakay. Ang mga nagising na individual na ito, na iginagalang bilang mga elite sa mundo, ay nagtamasa ng mga buhay na luho at kapangyarihan. Sumakay ang isip ni Mo habang pinagsasama-sama niya ang mga kakaibang pagkakatulad sa pagitan ng mundong ito at Genesis, isang larong taimtim niyang nilaro sa kanyang nakaraang buhay. Naisip niya na kahit papaano ay tumawid siya sa isang katotohanan kung saan ang laro ay sumanib sa totoong mundo. Sa Genesis, siya ay naging isang walang humpay na puwersa na kilala bilang Ultimate War God, nakabaluti sa lila at may hawak na napakalaking kapangyarihan. Nag-iwan siya ng bakas ng mga talunang halimaw, kaaway, at maging mga titan. Gayunpaman, ang kanyang mga tagumpay sa laro ay naputol. Sa kabila ng kanyang husay, hindi niya nalampasan ang walang humpay na pagpapatawag ng mga alipores ng huling amo, na kalaunan ay nag-iwan sa kanya ng walang pagtatanggol at hingal sa hangin habang ang mga halimaw ay nagsara para sa pagpatay. Sa kanyang mga huling sandali sa laro, pinupok niya ang kanyang kamao sa keyboard sa pagkabigo na isinumpa ang kanyang kapalaran. "Isang hakbang na lang ako para maging Diyos," pagdadalamhati niya. Ngayon, sa bagong mundong ito, naharap si Mo sa isang katotohanan kung saan ang kanyang mga kasanayan sa paglalaro ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kaalaman sa kanyang malapit na pag-akyat sa laro ay nagpasigla sa kanyang determinasyon. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang mga natatanging talento at bumangon sa hamon na nangakong maabot ang sumit na dati niyang halos maunawaan sa virtual na mundo ng Genesis. Habang si Mo ay nakaupo na nawala sa kanyang mga iniisip na inaalala ang tungkol sa laro, ang mga pagkakatulad nito sa bagong mundong ito, bigla siyang nasnap pabalik sa realidad ng isang matatag na hampas sa kanyang likod. Paglingon, nakita niya ang kanyang kaibigan, si Lihong, na nakatayo doon na may kalahating galit, kalahating amused expression. "Yo, may oras ka ba para mangarap ng gising?" Nagulat, sinabi ni Mo, "Isang lalaki, hindi ko inaasahan na mag-crossover ka rin." Si Lihong, malinaw na naguguluhan, ay nagtanong, "Anong crossover?" Napagtanto ni Mo na si Lihong, sa kanyang kapansin-pansing katulad na hitsura at personalidad mula sa kanilang nakaraang buhay, ay hindi alam ang kakaibang crossover sa pagitan ng laro at ang katotohanan ito. Para kay Mo, maliwanag na ang kanilang mga interpersonal na relasyon at buhay na kapaligiran sa parehong mundo ay may kapansin-pansing pagkakatulad. Si Lihong, na nakahawak sa braso ni Mo na may halong pagkabalisa at desperasyon, ay nagtapat, "Labis akong kinakabahan tungkol sa Awakening Talents Assessment. Ito ay isang once-in-a-lifetime na pagkakataon. Kung mabigo ako sa pagtatasa ng paaralan bukas, papatayin ako ng tatay ko." Hinaing niya, ang boses niya ay may bahid ng tunay na takot. Naalala ni Mo kung paano sa Genesis, nagising ang mga talento sa pamamagitan ng paghawak sa Awakening Stone sa Nuvis Realm. Nakasandal, bumulong si Lihong, "Bro, naharap ako sa krisis sa buhay o kamatayan bukas. Hindi ka ba maaaring magbigay ng tulong?" Si Mo, na maingat na nakatingin sa sarili niyang kamay, ay tumugon, "Bueno, kailangan mong linawin kung paano ako makakatulong." Si Lihong, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, ay nagsabi, "Ang aking mga kahilingan ay hindi mataas. Kailangan ko lang gisingin ng maayos ang talent ko."
Sapat na yan para sa tatay ko. Palagi kang nasa top 3 sa class natin na puno ng mga ideya. Bakit hindi mo mapagbigyan ng pagkakataon ang iyong kaibigan sa huling minuto? Nag-isip si Mo, batid na ang karanasan sa paglalaro at mga kasanayang taglay niya ay maaaring hindi ganap na maisalin sa mundong ito. Ang mga laro ay mga laro at ang katotohanan ay katotohanan, naisip niya. Hindi ako sigurado kung gaano kalaki ang koneksyon ng mundong ito sa Genesis. Kailangan kong tingnan ito para sa aking sarili. Nang maramdaman ang lumalaking pagkabalisa ni Lihong, tumayo si Mo na may nakakapanatag ng ngiti. Huwag kang mag-alala tungkol dito, kumpiyansa niyang sinabi. Pupunta muna ako sa lihim na kaharian at mag-iisip ng solusyon. Habang papalabas si Mo, lumiwanag ang mukha ni Lihong na may ngiti ng ginhawa. Naway si Lady Luck ay nasa iyong tabi, ang aking bro. Kung magtagumpay ka, ituturing kita sa isang pagkain sa loob ng isang taon. Sa isang bagong pakiramdam ng layunin at determinasyon, lumayo si Mo, pinag-iisipan ang mga hamon sa hinaharap. Alam niya na ang pag-navigate sa mundong ito ay mangangailangan ng lahat ng kanyang tuso at husay, ngunit sa kapalaran ng kanyang kaibigan na nakabitin sa balanse, ang kabiguan ay hindi isang opsyon. Habang pinagmamasdan ni Mo ang portal sa harap niya, narinig niya ang nakapaligid na karamihan na tinatalakay ang diskarte. Dapat muna nating harapin ang maliit na prito, iminungkahi ng isang tao, ngunit ang isa ay tumutol, hindi yon tama. Ito ay kumonsumo ng maraming enerhiya kung sila ay lilitaw. Isang boses ang bumagsak sa satsat, "Ble, ang mga halimaw ay masyadong malakas. Pabuhat naman ako dyan." Si Mo, gayunpaman, ay nanatiling nakatuon sa portal, na kinikilala ito bilang pasukan sa isang looban sa ibang kaharian. Sa pinaghalong pananabik at determinasyon, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa umiikot na puyo ng tubig. Tingnan natin kung ano ang hitsura ng mundo kapag ang laro at katotohanan ay pinagsama, naisip niya na tumuntong sa maliwanag na liwanag ng portal. Nakakabulag ang liwanag, kaya napilitan si Mo na protektahan ang kanyang mukha. Habang nag-aayos ang kanyang mga mata, naging malinaw ang paligid. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa Newbie Village of Genesis, isang perpektong replika ng mundo ng laro na alam niya. Ito ay isang kahangahangang pagsasakatuparan. Siya ngayon ay nasa isang mundo kung saan ang kanyang karanasan sa paglalaro ay maaaring direktang makaimpluwensya sa katotohanan. Biglang lumitaw ang isang abiso ng system na nagpapahiwatig na ang isang pagbabagong nagbubuklod ng host ay isinasagawa. Ang mga porsyento ng pag-synchronize ay mabilis na umakyat, 50%, 70%, 100%. Anong pagbabago ng system? Nagtaka siya ng malakas. Tumugon ang system na nagpapatunay sa matagumpay na pagbubuklod ng sistema ng pagbabago sa unang antas. Ipinaliwanag nito na ang dalawang aktibong kasanayan na nakakatugon sa mga partikular na kondisyon ay maaaring mabago sa isang bagong passive na kasanayan na may kapangyarihang naiimpluwensyahan ng mga katangian ng karakter. Maaari talaga nitong baguhin ang mga aktibong kasanayan sa mga passive, naisip niya. Kung ang sistemang ito ay tunay na sumasalamin sa isa sa Genesis, ito ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Alam niya mula sa kanyang karanasan sa paglalaro na 99% ng mga kasanayan sa Genesis ay aktibo na may mga limitasyon sa cooldown na ginagawang imposibleng matrigger ang mga ito ng walang katapusan. Madalas nitong iniiwan ang mga manlalaro na mahina sa mga counterattack sa labanan. Ang mga passive na kasanayan ay isang game changer. Nanatili silang aktibo ng permanente nang walang mga paghihigpit sa cooldown at na-trigger lamang sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon. Habang tumataas ang antas, ang posibilidad na matrigger ang mga kasanayang ito ay tataas din ng walang hanggan na nagpapaliwanag ng kanilang pambihira at halaga. Tumayo doon si Mo, pinag-iisipan ang mga bagong nahanap na kakayahan sa kanyang magagamit na sistema. Ang potensyal ng pag-convert ng kanyang mga kasanayan sa paglalaro sa katotohanan ito ay napakalaki. Kapansin-pansin ang pananabik ni Mo habang pinag-iisipan niya ang potensyal ng transformation system. Ngunit ngayon, sa posibilidad na gawing pasibo ang mga aktibong kasanayan, nakaramdam siya ng pag-asa. Marahil sa pagkakataong ito, maaari niyang itama ang kanyang mga nakaraang pagsisisi. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga opsyon, lumitaw ang isang abiso na nag-udyok sa kanya na pumili ng kasanayan para sa pagbabago. Ang mga pagpipiliang ipinakita ay uppercut, wave slash, slide tackle,
at weapon switch na ang huli ay kasalukuyang hindi aktibo. Nang walang pag-aalinlangan, pinili ni Mo ang Wave Slash bilang kanyang unang pinili. Sa pagpili, nakuha ni Mo ang kasanayang Wave Slash, kasama ang isang birding digitized na espada, isang manifestasyon na kanyang pinili. Idinetalya ng system ang mga kakayahan ng Wave Slash Level 1, isang malakas na pataas na slash na lumilikha ng wave na tumatalakay sa multi-hit na pinsala sa loob ng 3 metro radius. Kinumpirma ng isa pang abiso ang matagumpay na pagbabago ng wave slash sa isang passive na kasanayan. Mayroon na itong 30% na pagkakataong otomatikong ilabas kapag umaatake. Bukod dito, pagkatapos mag-trigger, ang wave slash ay magbabago sa isang sword energy attack na makakakuha ng 1.5x na bonus mula sa mga katangian ng lakas at magbibigay kay Mo ng maikling sandali ng pagiging invincibility. Sabik na subukan ang kanyang bagong kakayahan, inindayog ni Mo ang espada, na mangha sa pinahusay na paraan ng pag-atake at nagdagdag ng mga halaga ng pinsala. Ngunit ang kanyang sandali ng pag-eksperimento ay naputol nang biglang lumapit ang isang minotaur mula sa likuran, ang mga kadena ay dumadagundong. Ang kulay kahel na mga mata nito ay kumikinang ng may pananakot at may dala itong malaking palakol na handang pumatay. Kinikilala ito bilang isang minotaur na may antas ng 3. Ito ay isang mapaghamong halimaw kahit na sa mga lugar ng pagsasanay. Nakikita ito ni Mo bilang isang perpektong pagkakataon para sa tunay na pagsasanay sa labanan. Habang inaatake siya ng minotaur, inihanda ni Mo ang kanyang sarili para sa isang counterattack. Sa pag-activate ng kanyang wave slash, nagpakawala siya ng isang malakas na purple slash energy na nagpabalik sa minotaur sa isang malaking bato. Ang epekto ay nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na nagpapakita ng kakilakilabot na katangian ng kanyang bagong nakuhang kasanayan. Nakatayo sa gitna ng nag-aayos na alikabok, nakaramdam si Mo ng pag-akyat ng kumpiyansa. Ang pagtatagpo na ito ay isang testamento sa kanyang mga kakayahan sa bagong katotohanan ito, kung saan ang mga linya sa pagitan ng laro at totoong buhay ay lumabo. Napagtanto niya na hindi na lang siya naglalaro, nabubuhay na siya. Sa bawat pag-indayog ng kanyang espada, lumapit si Mo upang tuparin ang kanyang pangarap na maabot ang maladyos na lakas sa mundong ito na ipinanganak mula sa Genesis. Ang labanan sa Minotaur ay malayong matapos. Sa kabila ng malakas na pag-atake ni Mo na hiniwa ang isa sa mga sungay nito, ang mga demonyong pulang mata ng halimaw ay nasunog sa hindi napawi na galit na mabangis pa ring naglalayong sirain. Napansin ni Mo sa pagkamangha na nanatili siyang hindi nasaktan pagkatapos ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, ang Minotaur, na hindi napigilan, ay tumalon ng mataas sa hangin na naglalayong itaboy ang butcher knife nito ng diretso sa kanya. Maliksi at mabilis na pag-iisip, naiwasan ni Mo ang sunod-sunod na pag-atake. Ngunit alam niya ang kanyang mga limitasyon. Sa unang antas lamang, ang pagkatalo sa isang Minotaur ay tila isang imposibleng gawa. Nahuli sa pagbabantay, bumagsak sa kanya ang butcher knife ng Minotaur. Naghanda si Mo, hinaharangan ang nakamamatay na suntok gamit ang kanyang espada. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, nabasag ang kanyang espada na nag-iwan sa kanya na walang pagtatanggol. Sa kritikal na sandali na iyon, habang ang kutsilyo ay malapit nang maghiwa sa kanya, ang kanyang passive skill, Wave Slash, ay hindi inaasahang na-activate. Nag-trigger ito ng 0.2 segundong window ng invincibility na nagpapahintulot kay Mo na makitid na iwasan ang nakamamatay na strike. Ang pag-activate ng Wave Slash ay hindi lamang nagligtas sa kanya, ngunit naglabas din ng isang malakas na counterattack. Sinamantala ang hindi inaasahang pagkakataong ito, yumuko si Mo at, sa pag-akyat ng bagong nahanap na lakas, naglunsad ng empowered Wave Slash sa Minotaur. Ang kanyang espada ay pumutol sa hangin na may mabangis na enerhiya, na tinamaan ang halimaw ng napakalakas na ito ay natumba, ang mga ngipin nito ay nabasag mula sa impact. Ang Minotaur ay natalo, bumagsak sa isang tambak habang ang isang napakalaking pagsabog ay minarkahan ang pagtatapos ng labanan. Nakatayo na matagumpay sa ibabaw ng bangkay ng Minotaur, naisip ni Mo ang kahalagahan ng sandaling ito. Ang pagbabago ng kanyang mga aktibong kasanayan sa isang passive form ay hindi lamang inalis ang issue ng mga cooldown, ngunit nagpakilala din ng isang bagong dynamic na sistema ng pinsala. Ang pambihirang tagumpay na ito ay higit pa sa isang taktikal na kalamangan. Simbolikong kinakatawan nito si Mo na nagtagumpay sa mga limitasyon na pumipigil sa kanya sa kanyang nakaraang buhay.
Habang tinitingnan niya ang papalubog na araw, isang pakiramdam ng tagumpay ang dumaan sa kanya. Ang mundong ito, isang timpla ng laro at katotohanan, ay nag-alok sa kanya ng pangalawang pagkakataon, isang pagkakataon upang maitama ang kanyang mga nakaraang pagsisisi at umakyat sa isang maladyos na katayuan. Sa kapangyarihan ng sistema ng pagbabagong anyo sa kanyang magagamit na kasanayan, nadama ni Mo ang tiwala na kaya niyang talunin ang anumang hamon na naghihintay. Habang nakatayo si Mo sa gitna ng resulta ng kanyang matinding pagsasanay, may biglang nakakuha ng atensyon mula sa likuran. Instinctively, umikot siya at humampas ng nakamamatay na suntok sa lig ng paparating na halimaw. Tumalsik ang dugo nito habang naghahatid siya ng malakas na sipa. Ang lakas ng kanyang sipa ay nagpalipat-lipat sa nilalang sa lupa. Sa paligid niya ay naglalagay ng isang testamento sa kanyang mga pagsisikap, napakalaking tambak ng mga bangkay ng halimaw, katibayan ng mahigpit na kasanayan na ginawa niya upang mahasa ang kanyang mga bagong kasanayan at kakayahan. Sa pag-survey sa eksena, bumagsak ang tingin ni Mo sa kanyang sirang espada. Siya ay gumugol ng ilang oras sa baguhan na kaharian, muling nakilala ang kanyang sarili sa karanasan sa pakikipaglaban mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang mahigpit na pagsasanay na ito ay nagpalakas ng kanyang kumpiyansa sa pagtulong kay Lihong sa pagtatasa ng awakening. Hanggat alam ko ang kaharian para sa pagtatasa bukas, ang pagtulong sa Lihong ay hindi magiging mahirap, naisip niya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang abiso na humihimok sa kanya na piliin ang kanyang pangalawang passive na kasanayan para sa pagbabago. Pinag-isipan ni Mo ang kanyang mga opsyon, isinasaalang-alang ang mga karaniwang mga patibong ng mga nagsisimula sa mundong ito, hindi sapat na lakas ng pag-atake, at mahabang pag-cooldown ng kasanayan. Dahil nakapili na siya ng kasanayan para sa lakas ng pag-atake, nagpasya siyang dapat tugunan ng pangalawang kasanayan ang issue sa cooldown. Pinili niya ang weapon switch na nakuha ang antas ng isang kasanayan. Sa pag-activate, nakatanggap siya ng isang abiso na nagpapatunay sa matagumpay na pagbabago. Binawasan ng passive ng weapon switch ang oras ng cooldown para sa pagpapalit ng mga armas ng 30%. Isang surge ng purple energy ang bumalot sa kanyang katawan nang mapagtanto niya ang potensyal ng bagong kasanayang ito. Sa pagbubukas ng kanyang inventaryo, binanggit ni Mo ang ilang pangunahing baguhan na armas. Ang passive effect ng weapon switch ay magbibigay daan sa mabilis na paglipat sa pagitan ng mga armas na ito sa labanan, na nagbibigay ng isang makabuluhang taktikal na kalamangan. Sinuri niya ang kanyang window ng katayuan, binanggit ang kanyang balancing mga katangian, lakas, liksi, espiritu, at konstitusyon, bawat isa sa 20. Ang kanyang kasalukuyang passive na kasanayan ay Wave Slash at Weapon Switch, at ang kanyang Combat Power Evaluation ay kahangahangang nakatayo sa 500. Sa mga bagong kakayahan na ito at isang estratehikong diskarte sa pakikipaglaban, nadama ni Mo na handa para sa anumang mga hamon na naghihintay. Habang lumulubog ang araw sa ilalim ng abot tanaw, alam ni Mo na ang paparating na pagtatasa ng awakening ay magiging isang kritikal na hakbang sa kanyang paglalakbay, at handa siyang harapin ito ng direkta. Pagpasok sa portal na kumikinang sa puno, naisip ni Mo sa kanyang sarili, handa na ang lahat. Kailangan lang maghintay para sa pagtatasa bukas. Kinabukasan, ang lugar ng pagtatasa ay puno ng aktibidad. Nagtipon-tipon ang mga kalahok at manonood sa paligid ng portal, kung saan marami ang nakaupo sa mga bleachers na tinatalakay ang mga estratehiya at paghahanda. Narinig ni Mo ang mga snippet ng mga pag-uusap tungkol sa mga healing potion at pamamahala ng inventaryo. Nawala sa kanyang mga iniisip, si Mo ay ibinalik sa kasalukuyan ng kanyang kaibigan na si Lihong, na masigasig na nagpahayag ng kanyang kahandaan na sundin ang pangunguna ni Mo. Inihayag ni Lihong na ginamit ng kanyang ama ang kanyang kayamanan upang makuha ang mapa para sa pagtatasa ngayon, na hindi sinasadyang nagsasalita ng medyo malakas tungkol sa backdoor advantage na ito. Napagtatanto ang potensyal para sa hindi gustong atensyon, pinayuhan ni Mo si Lihong na panatilihin ang kanyang boses upang maiwasang ipaalam sa iba ang tungkol sa mga pamamaraan ng kanyang ama. Mabilis na tinakpan ni Lihong ang kanyang bibig, kinilala ang kanyang pagkakamali at nangakong magiging mas maingat. Magkasama nilang nirepaso ang mapa para sa Flame Fissure, isang kaharian na napapabalitang pipiliin ni Professor Lo, na kilala sa kanyang mahigpit na mga kinakailangan. Kinilala ni Mo ang Flame Fissure bilang ang baguhang mapa na may karamihan sa mga antas ng halimaw na ipinamahagi sa ika-10 antas, ang mapaghamong ngunit hindi ito labis.
Pagpunta sa Lihong, nagtanong si Mo tungkol sa pinakamataas na antas ng mga halimaw na maaari niyang solo. Sumagot si Lihong na posibleng mahawakan niya ang hanggang 5 halimaw sa kanyang maksimum na pagsisikap. Hindi napigilan ni Mo na bahagyang nadismaya sa limitadong lakas ni Lihong, na pagtanto na kailangan niyang umasa ng husto sa kanyang sariling mga kakayahan upang makabawi. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang diskarte, isang boses mula sa likuran ang nakakuha ng kanilang atensyon. Kaya, gusto mong gamitin ang pera ng pamilya mo para mag-shortcut, ha? Lihong, komento ng boses, na nanghihimasok sa kanilang pribadong pag-uusap. Habang nakatayong pinag-uusapan ni Namu at Lihong ang kanilang mga plano para sa pagtatasa, nagambala sila ni Mao Feng, isang mayaman at mayabang na estudyante mula sa isang kalapit na klase na nasa gilid ng dalawang hindi magandang tingnan na kasama. Tinuya ni Mao Feng si Lihong na nagmumungkahi na dapat niyang talikuran ang pagtatasa upang maiwasang mapahiya ang kanyang ama. Si Lihong, na galit sa pangiinsulto, ay agresibong sumagot. Mabilis na namagitan si Mo, sinusubukang pakalmahin ang kanyang kaibigan, ngunit naninindigan si Lihong na harapin si Mao Feng. Itinuro ni Mao Feng, hindi napigilan, na si Mo ang matino sa pagsisikap na pigilan ang walang ingat na pag-uugali ni Lihong. Sa isang mabilis na tugon sa provokasyon ni Mao Feng, hindi inaasahang natapilok siya ni Mo na nagpabagsak sa kanya sa lupa, na labis na ikinahihiya niya. Habang si Mao Feng ay nag-agawan sa kanyang mga paa, nagngangalit sa galit, sinisingil niya si Mo na kinwestiyon ang kanyang kalooban na mabuhay. Ngunit si Mo, sa kanyang bagong tuklas na lakas at liksi, ay walang kahirap-hirap na nahuli ang paparating na suntok ni Mao Feng, na ikinagulat niya at nagtanong kung paano naging napakalakas ni Mo. Sa pagsamsam ng sandali, iminungkahi ni Mo ang isang taya sa kinalabasan ng pagtatasa ni Lihong, na may kumpiyansa na iginiit na malalampasan ni Lihong si Mao Feng. Mataas ang pusta, ang matatalo ay kailangang tumakbo ng hubot-hubad sa paligid ng palaruan, sumisigaw ng pangalan ng ama ng nanalo ng 3 beses. Si Mao Feng at ang kanyang mga kaibigan, sa una ay nagulat, ay humagalpak ng tawa, tinutuya ang kahangalan ng taya. Napagtanto nila ang hamon bilang isang madaling tagumpay, dahil sa malinaw na pagkakaiba sa kasanayan sa pagitan ng Lihong at Mao Feng. Gayunpaman, ang hindi natitinag na pagtitiwala ni Mo kay Lihong at ang kanyang pagtanggap sa taya ay nag-iwan kay Mao Feng na tanungin ang kanyang katinuan. Lingid sa kaalaman ni Mao Feng at ng mga nanonood, may estratehikong plano si Mo. Sa kanyang pinahusay na mga kasanayan at malalim na pag-unawa sa mga hamon ng pagtatasa, tiwala si Mo sa potensyal ng Lihong para sa tagumpay. Napansin ni Mo ang nasiraan ng loob na kilos ni Lihong, hinimok siya na magkaroon ng pananampalataya sa kanyang sarili. Si Lihong, gayunpaman, ay tila nalulula sa bigat ng inaasahan mula sa kanyang ama, at sa pag-asam ng pagkakan ni Mo, sumigaw si Lihong ng may bagong determinasyon, na nangakong ipapasigaw ni Mao Feng Sr. ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal ay tinawag ng grade director ang atensyon ng lahat, na inihayag ang opisyal na pagsisimula ng pagtatasa. Habang papalapit si Lihong at ang iba pa sa portal, lumingon si Lihong kay Mo, na nagpapahiwatig ng kanyang inaasahang tagumpay sa pagtatasa. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay dumaan sa portal patungo sa mapa ng Flame Fissure. Natupad sa gitna ng isang lugar ng bulkan, sinuri ni Mo ang paligid, na kinikilala ang layot ng piitan, isang napakalaking bulkan na may nakakapasong lava, na pangunahing tinitirhan ng masasamang ors at demonyo. Ang huling amo, si Zalan, ay naghihintay sa tuktok. Sa kabila ng mapanlinlang na kapaligiran, nakaramdam si Mo ng kakaibang pakiramdam ng nostalgia. Matagal na ang nakalipas mula nang mag-navigate siya sa isang baguhan na piitan, ngunit ang pagiging pamilyar ng setting ay nagdulot ng kalmado. Biglang nadala ang kanyang atensyon sa isang napipintong banta. 2 Ors Monsters, Flame Blade Devotees Level 2, ang sumugod sa kanya. Sa kanilang pangit na berding balat at mababang antas ng katayuan, tila mapapamahalaan ang mga ito. Dalubhasang iniiwasan ni Mo ang kanilang nakamamatay na pag-atake, tumalon pabalik upang lumikha ng distansya. Gayunpaman, panandalian lang ang kanyang kaginhawahan nang mapansin niya ang mas maraming Ors Monsters na nagtatagpo, handang sumunggab. Nahaharap sa lumalaking sangkawan, naghanda si Mo para sa labanan na umaasa sa kanyang mas mataas na mga kasanayan at madiskarteng mga pananaw. Alam niya na ang paghawak sa mga mababang antas na orsi na ito ay magiging isang mahalagang pagsubok sa kanyang mga kakayahan sa katotohanan ito.
Gumuhit ng isang baguhang espada mula sa kanyang inventaryo, naghanda siyang harapin ang mga Orsi, na kinikilala na ang mga halimaw na ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa mga nakaharap niya sa lugar ng pagsasanay. Habang naniningil ang mga Orsi mula sa lahat ng direksyon, nakatanggap si Mo ng abiso na nagsasaad na ang kanyang malawak na karanasan sa pagpapatakbo mula sa paglalaro ay na-convert na ngayon sa mga likas na paggalaw ng katawan. Ang paghahayag na ito ay nakaintriga sa kanya. Maaari bang gawing passive skills din ang karanasan sa pagpapatakbo? Kinumpirma ng sistem ang pagkumpleto ng conversion na ito, at naramdaman ni Mo ang pagdagsa ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan na nagpahusay sa kanyang mga pisikal na kakayahan. Sa kritikal na sandaling iyon, dalawang Orsi ang tumalon patungo sa kanya sa isang coordinated attack. Umaasa sa kanyang bagong pinahusay na instincts, walang kahirap-hirap na iniiwasan ni Mo ang kanilang pag-atake, inilunsad ang kanyang sarili sa kisam ng may malakas na paglukso, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa lakas. Mula sa kanyang kinatatayuan, bumaba si Mo sa mga Orsi, na nagdulot ng isang tiyak na suntok sa isa, at mabilis na pinabagsak ang isa pa. Nakuha ng kanyang mga aksyon ang atensyon ng natitirang mga Orsi. Napagtanto ni Mo na ang kakayahan sa pagbabago ay nagbigay sa kanya ng pambihirang kontrol sa kanyang mga kalamnan na sumasalamin sa pagkapino na kanyang pinagkadalubhasaan sa paglalaro. Sa isang kumpiyansa ng ngiti, tinuya ni Mo ang mga Orsi na inanyayahan silang salakayin siya ng sama-sama. Ang kanilang galit ay pinalakas ng kanyang katapangan. Ang mga Orsi ay umatake ng sabay-sabay na may galit na pag-atake. Gayunpaman, handa si Mo. Sa maliksi na paggalaw at madiskarteng pag-iisip, iniwasan niya ang kanilang mga pag-atake, hinikayat sila sa isang tuwid na linya, isang taktikal na setup para sa isang mapagpasyang counterattack. Habang umiiwas siya at naghahabi sa sunod-sunod na pag-atake, nakatuon si Mo sa pagpapatupad ng kanyang plano. Alam niya na kung maihanay niya ng tama ang mga Orsi, maaari niyang ibagsak ang mga ito sa isang mabilis at malakas na hakbang. Sa muling pagsasama-sama ng mga Orsi, nakilala ni Mo ang isang perpektong pagkakataon na nangyayari sa harap niya. Sa isang mabilis na hakbang, na-activate niya ang kanyang kasanayan sa slide tackle, nahuli ang mga Orsi nang hindi nakabantay at nawalan ng balance. Ang kasanayang ito, isang karaniwang aktibong kakayahan para sa mga baguhan, ay napatunayang epektibo sa pagdisorient sa mga umaatake. Mabilis na nakabawi mula sa kanyang manyobra, pinakawalan ni Mo ang kanyang kasanayan sa wave slash, na tinamaan nang may katumpakan ang mga nasa himpapawid na mga Orsi. Sa kanyang sorpresa, ang kanyang passive na kakayahan ay nag-trigger na nagpahusay sa pagiging epektibo ng kanyang pag-atake. Sa pag-agaw sa sandali, muling na-activate ni Mo ang wave slash passive na mangha sa kung paano kinansela ng kasanayan ang oras ng pagbawi ng pag-atake. Naghatid siya ng isang pangwakas na mapangwasak na suntok, matikas na dumudula sa buong field. Nang matalo ang mga Orsi, dalawang abiso ang lumitaw, na ipinaalam kay Mo na ang kanyang pambihirang estilo ng pakikipaglaban ay nakakuha sa kanya ng 50% na pagtaas sa karanasan. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng pagkaunawa sa Mo. Ang pagsasagawa ng mga espesyal na pagpatay sa mga halimaw ay maaaring magbunga ng karagdagang karanasan. Nakapagtataka, ang pagkatalo sa 5 halimaw lamang ang nagbigay daan sa kanya na mag-level up ng 2 beses ng magkasunod. Pinasigla ng kanyang mabilis na pag-unlad, tumalon si Mo patungo sa susunod na hamon na pinag-iisipan ang hanay ng mga pangunahing kasanayan at armas sa kanyang magagamit na kasanayan. Ang pananabik ng totoong mundo na labanang ito ay higit na nalampasan ang virtual na karanasan sa laro ng Genesis sa kanyang nakaraang buhay. Samantala, sa leaderboard, ang mabilis na pag-akyat ni Mo ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang kanyang pangalan, Chengkulian Mo, ay nangunguna na ngayon sa listahan na nagpapakita ng kanyang pagsulong sa ika-3 antas, isang tagumpay na ikinamangha ng mga manonood at kalahok. Mabilis na kumalat ang mga alingaw-ngaw tungkol sa dati ng hindi kilalang kalaban na ito na nakaharap kay Mao Feng, 2 beses na nag-level up sa wala pang 5 minuto sa lihim na kaharian at ngayon ay nangingibabaw sa mga ranggo. Ang mga bulong ni Mo bilang isang nakatagong henyo ay kumalat sa karamihan. Ang direktor, na nagmamasid sa kahangahangang pagganap ni Mo, ay pinag-isipan ang potensyal ng hindi kilalang talentong ito. Siya kaya, naisip ng direktor, na intriga sa mga kakayahan ni Mo at sa mga posibilidad na naghihintay. Sa matinding init ng bulkan na lupain, ang pangunahing tauhan, isang determinadong explorer,
ay maingat na nag-navigate sa lugar. Ang kanyang mga mata, na laging mapagbantay, ay nag-scan sa tiwangwang na tanawin na naghahanap ng anumang bagay na hindi karaniwan. Hindi nagtagal bago siya biglang tumigil dahil sa kakaibang paningin. Doon, sa gitna ng nagbabagang lupa, nakita niya sila, isang grupo ng shadow mages na sinamahan ng isang aso, na lahat ay level 2 apprenticeship secret realm monsters. Isang kislap ng pagkilala ang sumagi sa kanyang isipan nang maalala niya ang isang partikular na anomalya na nauugnay sa mga nilalang na ito, isang bug mula sa panahon ng apokalipse. Ang glitch na ito, kung pinagsamantalahan ng tama, ay maaaring ang kanyang gintong pagkakataon. Sa halip na ang nakakapagod na proseso ng pakikipaglaban sa mga kalaban na ito ng paisa-isa upang mag-level up, maaari siyang gumawa ng isang makabuluhang hakbang sa pag-unlad. Ngunit siyempre, ang gayong mga gawa ay mas madaling pag-isipan kaysa isagawa. Sa pagbuo ng isang plano sa kanyang isip, nakuha niya ang kanyang grappling hook gun, isang pangunahing ngunit mahalagang tuol para sa sinumang baguhan. Sa katumpakan, pinaputok niya ito, ang kawit ay nakakabit ng ligtas sa kisami sa itaas. Gamit ito, mabilis siyang umakyat sa mas mataas na lugar na nakakuha ng isang strategic advantage point sa mga shadow mages. Mula sa kanyang mataas na posisyon, inihanda niya ang kanyang susunod na hakbang. Naglabas siya ng isang set ng maliliit na flying darts, isa pang staple sa arsenal ng isang baguhan. Naglalayon ng may pag-iingat, naglunsad siya ng dart ng direkta sa gitna ng mga shadow mage. Tumama ang dart sa ulo ng isa sa kanila, agad na nakuha ang atensyon ng mga kasama ng mage. Gayunpaman, ang dart ay walang gaanong nagawa sa mga tuntunin ng pinsala. Nagsilbi lamang ito upang alertuhan at galitin ang shadow mages na mabilis na tinukoy ang kanyang lokasyon. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan nilang i-channel ang kanilang madilim na enerhiya sa kanilang mga tauhan, naghahanda na ilabas ang kanilang shadow arrow spell. Napagtanto ang napipintong panganib, ang pangunahing tauhan ay yumuko sa isang kalapit na sulok na nag-iisip tungkol sa kanyang diskarte. Alam niya na ang mga mababang antas na halimaw na ito ay nagtataglay lamang ng dalawang uri ng mahika, ang shadow arrow at ang kakayahang magpatawag ng mga aso. Kung tama ang kanyang teorya, ang mga completion bar magic na ito, tulad ng shadow arrow, ay hindi maaaring mag-target sa labas ng kanilang larangan ng pagtingin. Habang ang shadow mages, na ngayon ay ganap na naka-charge, ay tumingala upang ilabas ang kanilang galit, nakita nilang nawawala ang kanilang target. Nalilito at hindi mahanap siya, at ubili nilang nawala ang kanilang spell at bumalik sa kanilang default na estado. Ang pangunahing tauhan na nakatago sa kanyang sulok ay hindi maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Ang kanyang taktika ng pagsira sa kanilang linya ng paningin ay gumana ng perpekto. Mula sa kanyang patagong posisyon, napagtanto niya na hanggat hindi siya nakikita, hindi siya matarget ng shadow mages sa kanilang mga spell. Alam niyang nakalagay ang susi sa pagsasamantala sa oras ng paghahagis ng mage. Tahimik, naglabas siya ng 6 na shadow darts, isang sandata na perpekto para sa mga pangmatagalang pag-atake. Sa katumpakan at palihim, inilunsad niya ang mga darts sa shadow mages at ang kanilang mga demonyong aso. Isa-isang nahulog ang mga asong shadow, naiwan siyang humarap sa mga mage. Punasan ang pawis sa kanyang noo, naghanda siya para sa nakakaintriga na bahagi ng pagsasamantala sa bog. Naunawaan niya na ang prioridad ng mage ay ipatawag ang kanilang mga aso sa paggamit ng shadow arrow. Sa panonood mula sa kanyang nakatagong advantage point, nakita niyang na-activate ng mages ang kanilang kasanayan sa pagpapatawag. Nang lumabas ang mga demonyong aso mula sa magic circle, alam niyang gumagana ang kanyang plano. Ang mages, na hindi makalock sa kanilang target, ay napilitang patuloy na magpatawag ng mga aso. May depekto ang kanilang diskarte. Ang kanilang mahika ay umuubos at kailangan nilang maghintay upang mapunan muli ang kanilang MP bago ulitin ang pagpapatawag. Ang pangunahing tauhan na napagtanto ang butas na ito ay nakakita ng pagkakataon para sa napakalaking pakinabang ng XP. Kapag naubos na ang mga mage, ang kailangan lang niyang gawin ay alisin ang mga ito at ang mga aso ay mamamatay kasama ng kanilang mga amo. Komportable sa kanyang estratehikong kalamangan, humiga siya, pumasok sa isang estado ng pahinga. Ngayon pwede na akong umidlip, naisip niya. Hihintayin ko na lang sila makaipon. Pagkalipas ng 8 oras, lumipat ang eksena sa isang stadium na puno ng aktibidad at kaguluhan. Ang player board ay nagpakita ng nakakagulat na mga kaganapan,
Ang senior na si Lu Jingjing, na dating pangalawa, ay naging una na ngayong umabot sa level 1-0 at inilipat ang kanyang propesyon sa Firearm Master. Ang kanyang kahusayan sa dalawahang pistola ay walang kaparis dahil walang kahirap-hirap niyang ibinaba ang kanyang mga kalaban. Nalipat ang atensyon ng mga tao sa senior na si Son Ke, na naging eskrimador. Bumulusok ang espekulasyon tungkol sa kung kaya niyang talunin ang mabigat na boss na si Zalan at ay secure ang inaasam-asam na Awakening Stone. Ang nangungunang 1-0 ranggo ay pinangungunahan na ngayon ng klase ng rocket na itinatampok ang kanilang napakalaking lakas. Napagtanto ng mga tagamasid at kalahok ang pagkaapurahan na sumali sa makapangyarihang klase na ito sa pagsusulit sa class division sa susunod na taon. Sa gitna ng mga sumisikat na bituin, ang direktor ay nagmuni-muni sa dumaraming bilang ng mga natitirang estudyante. Ang bagong henerasyon ng mga kakumpetensya ay minarkahan ng kanilang mga kahangahangang kasanayan at estratehiya. Ang pagbanggit kay Cheng Qianmo, na dating isang kapansin-pansing pangalan, ngayon ay tila halos isang nahuling pag-iisip sa harap ng mga umuusbong na talentong ito. Nagtataka tungkol sa kanyang kasalukuyang katayuan, natuklasan niya sa kanyang pagkadismaya na siya ay niraranggo sa ika-659 sa pinakailalim. Ang direktor, na lubos na nabigla, ay hindi maisip kung paano si Cheng Qianmo, na nagsimula sa gayong pangako, ay bumagsak sa huling pwesto ng napakabilis. Ang mga tao ay bumulong-bulong na itinatakwil si Cheng Qianmo bilang isang kabulastugan lamang, isang bulag na pusa na bumangga sa isang daga. Naniniwala sila na imposible para sa isang tunay na henyo, lalo na sa isang ikatlong baitang, na hindi mapansin hanggang ngayon. Pinag-isipan ng direktor ang limitadong oras na natitira sa lihim na kaharian, 12 oras. 4 na oras na lang ang natitira at ang mabagal na bilis ng leveling ni Cheng Qianmo, tila malabong maabot niya ang level 6, lalo pat talunin ang huling boss na si Zalan at i-unlock ang kanyang mga talento sa Awakening. Gayunpaman, sa isang nakamamanghang pagliko ng mga kaganapan, ang leaderboard ay nagsimulang lumipat ng malaki. Hinimok ng isang tagamasid ang direktor na sumulyap sa huling lugar na mabilis na umaakyat. Ang pangalan ni Cheng Qianmo ay umakyat sa mga ranggo sa isang hindi kapanipaniwalang bilis na iniwan ang direktor at ang karamihan ng tao na lubos na nabigla. Baliktanaw sa 1 minuto kanina, kakagising lang ni Cheng Qianmo mula sa kanyang strategic nap. Siya ay sumulyap at namangha nang makita hindi lamang ang ilan kundi ang humigit kumulang 400 aso, ang resulta ng glitch na kanyang pinagsamantalahan. Ang tanawin ay parehong nakakatakot at nakakatuwa. Si Cheng Qianmo, na armado ng kanyang mapagkakatiwalaang gilinggon, isang basic ngunit epektibong baguhan na sandata, ay hindi maiwasang umiti ng demonyo sa pagkakataong nauna sa kanya. Tingnan natin kung gaano karaming antas ang maibibigay sa akin ng mga aso na ito, naisip niya. Sa sigaw ng labanan ng hayaan ang pagpatay na magsimula, nagpakawala siya ng sunod-sunod na bala at bazooka fire sa Shadow Mages at sa kanilang mga aso. Ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa kaharian, habang sistematikong inalis niya ang Shadow Mages ng paisa-isa. Hindi nagtagal ay nilamon ng kaguluhan ang lugar, na may mga pagsabog at pagsabog na nagpabawas sa mga Shadow Mages at kanilang mga aso sa mga smithereens. Ang mga abiso ay patuloy na lumitaw, na nagpapatunay sa pagkamatay ng bawat mage at aso, na nag-iiwan sa lupain na tiwangwang at natatakpan ng alikabok. Ang malademonyong ngiti ni Cheng Qianmo ay sumasalamin sa kanyang kagalakan at kasiyahan. Ang kanyang diskarte ay hindi lamang nasira ang kanyang mga kalaban, ngunit tinirador din niya upang umangat ang ranggo, nagulat ang lahat ng nag-alinlangan sa kanya. Congratulations, inihayag ng abiso. Nakuha mo ang iyong mga stat point ng 3 beses sa isang hilera at maraming beses sa isang hilera. Hindi napigilan ni Cheng Qianmo na makaramdam ng kasiyahan. Ang nakakapagod na gawain ng isa-isang pagpatay sa mga kaaway ay napalitan na ngayon ng mahusay at nakakatuwang paraan ng pag-level up. Ang kanyang tagumpay ay hindi tumigil doon. Ang isa pang abiso ay lumitaw, binabati siya sa pagkakaroon ng Ripple/Passive na ngayon ay na-upgrade sa antas ng 2. Ang kakilakilabot na kasanayang ito ay nagbigay sa kanya ng 35% na pagkakataong magpakawala ng Ripple/ sa bawat pag-atake. Ang pag-trigger ng kasanayang ito ay magpapakita ng sword key para hampasin ang kalaban habang pinapalakas ang kanyang strength attribute ng 15 beses at ginagawa siyang invincible sa loob ng 3 segundo.
Higit pa rito, nakatanggap si Chen Qianmo ng balita na ang kanyang weapon switching passive ay nag-level up din sa level 2, na binawasan ang lahat ng oras ng cooldown ng switch ng armas ng permanenteng 40%. Habang pinag-iisipan niya ang mga pag-upgrade na ito, napagtanto ni Chen Qianmo na makabuluhan ang potensyal ng paglago ng kanyang passive skills. Nag-isip siya tungkol sa posibilidad ng isang hinaharap kung saan ang kanyang mga passive ay maaaring mag-trigger ng 100% na garantiya. Samantala, ang leaderboard ay sumailalim sa isang dramatikong pagbabago. Si Chen Qianmo, na dating nasa ibaba, ay tumaas sa ranggo ng isa, na umabot sa antas 13 sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kahangahangang gawaing ito ay nagdulot ng siklab ng galit sa mga tao, na may mga bulong at tandang na umaagos sa estadyum. Paano niya ito ginawa? Kailan nagkaroon ng ganoong talento ang Jiangcheng College? Ang hindi paniniwala ay kapansin-pansin. Si Chen Qianmo ay isa na ngayong napakagandang figura sa larangan ng laro. Ang kanyang antas ay naglalagay sa kanya sa nangungunang 3 sa bansa. Sa gitna ng kaguluhan, ang guro ni Chen Qianmo na si Zhao Erlong, na may nagniningning ng ngiti, ay buong pagmamalaking nagpahayag, "Tingnan mo, ito ang aking estudyante." Hindi ba siya kahanga-hanga? Ang direktor, na nabigla, ay lumapit sa guro. Tinanong siya ng hindi makapaniwala, "Ano ba talaga ang ginagawa mo araw-araw? Paano ka magiging bulag na hindi mag-ulat ng gayong pambihirang kabataan?" Ang guro, na nahuli sa biglaang hitsura at mga tanong ng direktor, ay nalilito sa mga salita. Binigyang diin ng sitwasyon ang kabalintunaan ng kawalang ingat ng guro sa kahangahangang talento ni Chen Qianmo, na tahimik ngunit mariin na gumawa ng kanyang marka sa mundo ng laro. Ang direktor, na nagmumuni-muni sa sitwasyon, ay kinilala ang kanyang sariling pangangasiwa na nananaghoy na ang edad ay maaaring mapurol ang kanyang pangunawa. Naisip niya na si Chen Qianmo ay maaaring maging pinakadakilang talento ng Jiangcheng College mula nang itatag ito, isang pag-iisip na mabigat sa kanyang isipan. Samantala, sa field, nakuhanan ng bagong abiso ang atensyon ni Chen Qianmo. Binati siya nito sa pag-abot sa level 13 at ipinaalam sa kanya na karapat-dapat na siyang pumili ng propesyon. Ang listahan ng mga available na propesyon ay lumabas sa kanya: warrior, mage, support, swordsman, knight, archer, priest, at sorcerer. Si Chen Qianmo, na nakaranas ng tugatog ng kapangyarihan sa nakalipas na mundo at nakakuha ng mga titulo sa antas ng Diyos para sa bawat klase, ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang sangang daan. May isang landas na hindi pa niya tinatahak, ang isang vagrant, isang espesyal na klase na umiwas sa mga pagbabago sa tradisyonal na propesyon. Ang klase ng vagrant ay natatangi na nagpapahintulot sa paggamit ng anumang kagamitan nang walang mga paghihigpit sa klase. Nangangahulugan ang versatility na ito na ang iba't ibang katangian ng kagamitan ay maaaring ganap na magamit na lumilikha ng halos walang limitasyong mga posibilidad. Ang tamang kombinasyon ng gear ay maaaring mabilis na iakma sa anumang senaryo ng labanan. Gayunpaman, ang landas ng vagrant ay hindi walang mga hamon nito. Ang kabagsikan nito ay kinuwestiyon at habang ipinagmamalaki nito ang maraming kasanayan, lahat sila ay pangunahing kalikasan. Pinag-isipan ni Chen Qianmo ang mga limitasyon ng klase, na kinikilala na bagamat maaari itong mag-alok ng mga pakinabang sa mga unang yugto, maaari itong humantong sa pagiging outclassed sa mga susunod na yugto. Ang mga likas na kakulangan ng klase ay tila halos hindi malulutas, ngunit si Chen Qianmo ay may isang ala sa kanyang manggas. Ang kanyang malakas na passive system na lumalago at umuunlad ay maaaring potensyal na mabawasan ang nakamamatay na kapintasan ng klase ng vagrant. Sa pag-iisip na ito, kumpiyansa niyang pinili ang propesyon ng vagrant, na iniisip kung paano niya maitataas ang klase na ito sa sukdulang potensyal nito. Habang siya ay pinili, isa pang abiso ang dumating, na nagbabadya ng otomatikong pagbubuklod ng vagrant soul sa nakatagong klase ng spellbinder. Nagsimula ang proseso ng pagbubuklod, patuloy na umuunlad mula 50% hanggang 80% at sa wakas ay umabot sa 100%. Isang surge ng enerhiya ang pumuno kay Chen Qianmo, isang nasasalat na pagpapakita ng kanyang bagong nahanap na kapangyarihan at katayuan. Sa pagtingin sa kanyang mga kamay, nakita niya ang ebidensya ng kanyang pagbabago. Si Chen Qianmo, na dating kalahok lamang sa laro, ay tinanggap na ngayon ang kanyang kapalaran bilang spellbinder, handang gamitin ang kanyang natatanging kapangyarihan at mag-ukit ng landas na hindi pa nila tinahak noon.
Sa likod ng stadium, ang hindi inaasahang istatistika at pagpili ng propesyon ni Cheng Qianmo bilang isang vagrant ay nagdulot ng kaguluhan sa mga manonood. Ang mga manonood na tigilan ay nagtanong kung totoo ang kanilang nakita. Ang kanyang pagpili sa klase ng vagrant na itinuring na pinakamababa sa pinakamababa ay nagdulot ng mga komento tungkol sa nasayang na talento. Ang direktor na sinusuri ang guro ni Cheng Qianmo ay nagpahayag ng kanyang hindi paniniwala sa nasayang na potensyal ng isang promising student. Pinunan niya ang guro sa hindi paggabay kay Cheng Qianmo patungo sa isang mas kagalang-galang na propesyon kaysa sa klase ng vagrant na nakikita bilang isang pagpipilian para sa mga manggugulo. Sa pagkabalisa at pagtatanggol, tumugon ang guro sa direktor, iginiit na hindi patas ang pagsisisi sa kanya. Si Cheng Qianmo, anya, ay palaging nagpapakita ng kagustuhan para sa berserker class. Ang direktor, gayunpaman, ay hindi kumbinsido na tinitingnan ang pagpili ng klase ng vagrant bilang isang hangal na hakbang na tinutumbasan ito sa pagtatapon ng magandang kinabukasan. Samantala, kumalat ang mga bulungan sa karamihan, ang ilan ay nagtatanong kung ang klase ng vagrant ay kasing sama ng nakikita, habang ang iba ay nag-isip na si Cheng Qianmo ay maaaring may diskarte sa likod ng kanyang pinili. Ang klase ay nag-aalok ng natatanging bentahe ng paggamit ng mga kasanayan at kagamitan mula sa anumang propesyon na nagbibigay ng versatility sa mga unang yugto ng isang karera. Ang kalayaang ito ay nagbigay daan kay Cheng Qianmo na gumamit ng iba't ibang sandata at klase para sa kanyang kapakinabangan na ginawa siyang isang hindi mahuhulaan na puwersa. Gayunpaman, ang kakayahang umangkop na ito ay may mga limitasyon. Hindi makapagpakadalubhasa sa alinmang propesyon, natiling basic ang mga kasanayan ni Cheng Qianmo na posibleng maging mahina siya sa mga susunod na yugto. Ang kanyang kawalan ng kakayahan na umangkop at lumago ng higit pa sa mga pangunahing kasanayan ay nangangahulugan ng pagharap sa mga hamon sa hinaharap na may hindi sapat na kapangyarihan, habang ang mga adventurer mula sa magkakaibang background ay nagpakita ng kanilang mga kasanayan. Ang pagpili ni Cheng Qianmo sa klase ng vagrant ay namumukod-tangi bilang hindi mahuhulaan at naiiba. Ngunit sa kabila ng kanyang maraming nalalaman na kahusayan sa maagang yugto, hindi maiwasang maramdaman ng karamihan na ang kanyang pambihirang talento ay nasayang sa isang klase na may limitadong pangmatagalang potensyal. Sa kailaliman ng layer ng lava, tuwang-tuwa si Cheng Qianmo nang matuklasan na siya ay itinalaga sa klase ng vagrant. Pakiramdam niya ito ay isang perpektong akma para sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang pagkakaroon ng passive skill na nagpapahintulot sa kanya na magpalit ng mga system, maaari niyang bayaran ang kritikal na kahinaan ng kawalan ng sapat na output ng pinsala. Batay sa kanyang nakaraang karanasan at kasanayan sa mundo, tiwala siyang mapapakinabangan niya ang potensyal ng klase ng vagrant. Sa pagtingin sa bintana ng kanyang mga istatistika, si Cheng Qianmo ay naintriga sa kombinasyon ng kanyang propesyon, si vagrant, na may pahiwatig ng spellbinder. Ang kanyang mga istatistika ay nagpapakita ng antas na 13 na may mga lakas sa agility, intelligence, at pangangatawan lahat sa 20 at isang kahanga-hangang antas ng SSS sa exchange talent. Nagtataka, nag-click siya sa propesyon ng vagrant spellbinder na nag-udyok sa isang abiso na lumitaw. Ang spellbinder, inihayag nito, ay hindi aktibong matuto ng mga kasanayan mula sa akademya o iba pang mga mapagkukunan at maaari lamang makakuha ng mga kasanayan sa suporta mula sa mga boss drop. Ang bawat level na makukuha ay nagbibigay din ng karagdagang 2 stat point. Higit pa rito, ang mga halimbawang piitan para sa kanya ay palaging nakatakda sa pinakamataas na kahirapan na nag-aalok ng gantimpala ng pagtaas ng antas kapag natapos na. Natagpuan ni Cheng Qianmo ang kanyang sarili na pinag-iisipan ang kakaibang sitwasyong ito kung saan hindi siya aktibong matuto ng mga kasanayan ngunit dapat siyang makisali sa mga pagkakataong piitan upang makuha ang mga ito. Sa kabila ng mga hamon, nakakaramdam siya ng pag-akyat ng kumpiyansa at pagmamalaki, ang pag-alam sa kanyang malawak na kaalaman sa bawat pahayag, halimbawa ang piitan ay nagbibigay sa kanya ng walang kaparis na kalamangan. Sa isang matatag na pagpapasya, napagpasyahan ni Cheng Qianmo na ang kanyang agarang prioridad ay dapat napahusayin ang kanyang mga kakayahan sa passive damage na ginagamit ang kanyang malalim na pag-unawa sa mga piitan ng laro. Habang papalapit si Cheng Qianmo sa layer ng lava na binabantayan ng 2 Orsi Sentinel, nagsagawa siya ng isang mabilis na gitling na gumagalaw ng napakabilis na nabigo ang mga Orsi na makita ang kanyang presensya habang siya ay nakazip sa mga ito.
Sa isang sandali lamang, si Chen Qianmo ay nagpakawala ng isang mabilis at nakamamatay na welga na nagpapahina sa parehong mga gwardiya sa isang solong tuloy-tuloy na paggalaw. Para sa mga Orsi, tila sila ay tinamaan ng isang labing anino lamang na nag-iiwan sa kanila na walang kaalam-alam tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng kanilang salarin. Naisip ni Chen Qianmo kung paano ang kanyang pinahusay na mga istatistika ay hindi lamang mga pagpapahusay sa numero kundi mga nasasalat na pagpapahusay sa kanyang mga pisikal na kakayahan. Ang kanyang tumaas na bilis ng pag-atake, liksi, at kritikal na potensyal na hit ay ginawa siyang isang mabigat na puwersa sa mapang-akit na mundong ito. Habang tinatapos niya ang kaisipang ito, napansin niya ang mga orsi na bumagsak sa likuran niya at lumitaw ang isang abiso na nagpapahiwatig ng pagbagsak ng isang espesyal na bagay, ang aklat ng mga demonyo. Nagtataka, nilapitan niya ang nahulog na bagay. Kinuha ang tila lumang libro, pinag-isipan niya ang posibilidad na ito ay susi sa isang nakatagong quest. Habang sinusuri niya ang libro, isang realisasyon ang bumungad sa kanya tungkol sa isang espesyal na misyon na halos hindi niya napapansin. Sa pagpapasya na pansamantalang ipagpaliban ang kanyang paghaharap sa amo, nagpasya si Qianmo na kolektahin muna ang lahat ng kinakailangang nakatagong item upang ma-unlock ang natatanging misyon na ito. Nang malapit nang matapos ang pagsusuri sa stadium, ipinakita ng countdown timer ang natitirang 60 minuto na nagpapahiwatig ng pagkaapurahan sa mga kalahok. Habang lumiliit ang oras, nagtagpo ang mga mag-aaral patungo sa lugar ng boss kung saan naghihintay sa kanila ang isang mapaghamong huling engkwentro. Ang nagbabantay sa pasukan ay dalawang mabigat na orsi na nasa gilid ng isang malakas na salamangkero sa gitna. Ang amo, na kilala bilang Zalan, ay isang nakakatakot na tanawin, isang pangit na pulang demonyo na may 3 mata, sungay, at isang nagbabantang bungo. Si Zalan ang huling hadlang sa pagsusulit. Upang makapasa, hindi lamang dapat talunin ng isa si Zalan kundi hawakan din ang awakening stone sa likod niya na nag-radiated na may natatanging purple na enerhiya. Sa mga adventurer, isang individual ang humakbang pasulong, isang bato ang sumipa sa ilalim ng paa. Tinasa niya si Zalan ng may determinasyon. Nakasuot ng punit-punit na kasuotan at may hawak na pangunahing sandata, sumugod siya patungo kay Zalan na nagrally sa sarili sa isang sigaw ng labanan. Malinaw ang kanyang layunin, talunin si Zalan at i-activate ang Awakening Stone. Gayunpaman, si Zalan ay nagtataglay ng isang mapanganib na kakayahan na pinangalan ng sakripisyo na magagamit niya upang maglagay ng isang nakakapanghinang sumpa sa isang target na binabawasan ang kanilang mga base stats. Sa pag-unawa sa panganib ng kasanayan, ang adventurer ay naglalayong pangunahan na hampasin si Zalan, umaasa sa kanyang pagtitiwala sa kanyang sariling bilis upang mabilis na maalis ang boss. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagliko, ang paglapit ng adventurer ay biglang nahinto ng isang malakas na suntok sa kanyang tiyan na inihatid ng isa sa mga orky guard. Ang epekto ay nagdulot sa kanya ng pagkautal pabalik, humuhungal at nataranta. Minamaliit niya ang kakayahan ng Orsi na tumugma sa kanyang bilis, isang maling kalkulasyon na nagresulta sa kanyang mabilis na pagkatalo. Habang siya ay nagpupumilit na mabawi ang kanyang mga tindig, ang bigat ng kanyang pagkakamali ay bumungad sa kanya at napagtanto niya ang kalubhaan ng hamon na naghihintay. Ang pagtawa ni Zalan ay baliw na umalingaw-ngaw, ang kanyang malademonyong ngiti ay isang tagapagbalita ng nalalapit na kapahamakan. Nakatayo sa itaas ng talunang manlalaro, ang isa sa mga gwardya ng Orsi ay nakaharap gamit ang isang napakalaking palakol na nakahanda upang maghatid ng isang durog na huling suntok. Ang manlalaro na napagtatanto ang kanyang ibinaba ng mga istatistika ng base ay nag-iwan sa kanya na hindi makaiwas, naghanda para sa pagtatapos. Samantala, ang ibang mga manlalaro na bumalik sa examination hall mula sa piitan ay tila nalulungkot at nalulula sa hamon na kanilang hinarap. Ang pagkatalo ng manlalaro sa kamay ng boss ng Orsi ay nagresulta sa kanyang biglaang pagbuga mula sa piitan na nagpalipad sa kanya sa stadium. Ang announcer, nagulat, ay nagsabi sa nangungunang 50 na ranggo ng manlalaro ang mga hindi inaasahang paghihirap na kinakaharap ng batch na ito ng mga mahuhusay na estudyante. Hindi tulad ng mga nakaraang taon, kung saan karaniwan ang level 10 elite stage boss, ang lihim na kaharian ngayong taon ay nagpakita ng mas mahigpit na hamon na nangangailangan ng hindi bababa sa 5 tao para sa pagkatalo ng boss. Ang kalubhaan ng gawaing ito ay maliwanag,
na ang mahika ni Zalan ay partikular na mahina sa malapitang pag-atake. Gayunpaman, ang kanyang mahusay na protektadong posisyon na nasa gilid ng kanyang matibay na mga bodyguard ng Orsi ay nagdulot ng halos hindi malulutas na balakid. Lumitaw ang mga haka-haka tungkol sa kahirapan ng lihim na kaharian, isang hamon na natigil sa loob ng isang dekada, na kumukwestiyon sa desisyon ng Komisyon sa Edukasyon na muling ipakilala ito. Sa pagpasok ng susunod na challenger, nabunyag na ito ang pangunahing karakter, si Chen Qianmo. Sa pagmumuni-muni sa oras na ginugol sa pangangalap ng mga bagay para sa nakatagong misyon, si Chen Qianmo ay hinalinhan na hindi pinalampas ang kanyang pagkakataong harapin si Zalan. Sa pagharap sa mabigat na si Zalan at sa kanyang mga Orsi Guard, naghanda si Chen Qianmo para sa labanan. Si Zalan, na naramdaman ang banta, ay inutusan ang kanyang mga Orsi na umatake. Inihanda ni Chen Qianmo ang kanyang makapangyarihang husay. Pinagmamasdan ni Chen Qianmo ang nakakagulat na bilis ng mga Orsi, kinilala niya sa isip ang hamon ng kanilang magaspang na makapal na balat. Habang sinisingil ng mga Orsi, inihanda ni Chen Qianmo ang kanyang sarili, batid ang mahirap na labanan na naghihintay. Habang ang mga Orsi ay sumugod kay Chen Qianmo, mabilis siyang umiwas, kumpiyansa na idineklara ang kanilang kawalan ng bilis kumpara sa kanyang sariling liksi. Sa pag-iwas sa kanila ng madali, inilagay ni Chen Qianmo ang kanyang sarili sa likod ng kanyang mga kalaban na nagsagawa ng isang manyobra na nakapagpapaalaala kay Sanji mula sa One Piece. Bumagsak si Chen Qianmo sa lupa at inilunsad sa isang airborne spin kick. Ang kanyang mga paa ay nakaground para sa suporta. Itinulak niya ang kanyang sarili sa isang mabangis na pag-ikot na tinamaan ang parehong mga Orsi ng hindi kapani-paniwalang puwersa. Ang impact ay nagdulot sa kanila ng paghampas patungo sa mga haliging bato. Habang maganda ang pagbawi ni Chen Qianmo mula sa kanyang pag-atake, sinamantala ang sandali. Si Chen Qianmo ay sumugod kay Zalan na ginamit ang kawalan ng proteksyon ng mga Orsi. Dahil abala si Zalan sa pagkakast ng kanyang mahika, nakita ni Chen Qianmo ang isang magandang pagkakataon para sa isang pag-atake. Si Zalan, na halos makumpleto ang kanyang kasanayan sa sakripisyo, ay kitang-kitang kinasuhan ng masasamang pula at madilim na mahika, ang progress bar sa kanyang mga tauhan na nagpapahiwatig ng 85% na pagkumpleto. Sa paglapit ni Chen Qianmo, nahuli si Zalan. Sa isang mabilis na galaw, nagpakawala si Chen Qianmo ng isang malakas na sipa sa harap sa istilong itim na binti, na tinamaan si Zalan ng husto. Hindi nag-aksaya ng ilang sandali, inilabas ni Chen Qianmo ang kanyang Gatling gun, at nagpaputok ng sunod-sunod na bala kay Zalan. Ang spread shot ay nagdulot kay Zalan na tumagilid sa hangin, bawat bala ay nagdulot ng matinding pinsala. Ang katumpakan ni Chen Qianmo sa pagpapaputok ng mga round ay muling nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang human aiming machine mula sa kanyang nakaraang mundo, ang smoking gun na isang testamento sa kanyang husay. Kasunod ng walang humpay na pag-atake, si Zalan ay bumagsak muna sa lupa na halatang nabugbog ng pag-atake. Gayunpaman, ang labanan ay malayo pa sa pagtatapos. Ang dalawang boss ng Orsi, na ngayon ay nasa estado ng Red Crimson Rage, ay pumasok sa isang frenzied mode na nagdagdag ng bagong layer ng hamon sa matinding paghaharap. Sa kanilang galit na estado, ang mga Orsi ay naniningil patungo sa pangunahing karakter, si Chen Qianmo. Ang kanilang mga katawan ay nagmumula sa mabangis na pulang enerhiya. Inaasahan ang kanilang pag-atake. Si Chen Qianmo, na may alam ng ngiti, ay mabilis na nagpalit ng mga armas na sumasalamin sa kaginhawahan ng kanyang na-upgrade na kasanayan na walang puwang para sa paglalantad ng mga kahinaan. Habang inilunsad ng mga Orsi ang kanilang pag-atake, mahusay na tinutulan ni Chen Qianmo ang kanyang metal na poste na tinatarget ang kanilang mas mababang katawan. Ang kanyang hampas ay napakatumpak at malakas na nabasag nito ang kanilang mga buto sa binti na naging dahilan upang sila ay hindi kumikibo at naparalisa. Ang pag-atake ni Chen Qianmo ay hindi lamang isang simpleng sweep, ito ay isang kalkuladong hakbang na nagtatarget sa mga pinakamahina na bahagi ng anatomy ng mga Orsi, na tinitiyak na ang anumang tama ay magreresulta sa agaran at matinding pinsala. Kinilala ni Chen Qianmo na ang tunay na hamon ng pagkakataong ito na piitan ay nakasalalay sa instance na pagtatanggol ng tatlong kalaban. Ang husay sa pakikipaglaban ni Zalan ay maaaring hindi kapansin-pansin lamang, ngunit kasama ng mabangis na proteksyon ng dalawang hayop, ito ay naging isang mabigat na patakaran.
Kung nakabili sila ng sapat na oras para i-cast ni Zalan ang kanyang sacrifice spell, halos hindi sila magagapi. Gayunpaman, nang walang kakayahan ang mga Orsi, nilapitan ni Cheng Qianmo si Zalan, kinaladkad ang kanyang sibat sa lupa. Ang dulo nito ay lumilikha ng mga spark at isang nakakatakot na tunog. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng takot kay Zalan, na tumingala upang makita si Cheng Qianmo na nakatingin sa kanya na may malademonyong ngiti. Tinuya ni Cheng Qianmo si Zalan, na nagsasabi na ngayon pinagkaitan ng proteksyon ng kanyang mga gwardya, nalantad ang kanyang kahinaan. Si Zalan, nanginginig at dumudugo, ay desperadong humanap ng paraan para mabuhay. Hindi na bigla, idineklara ni Qianmo ang napipintong pagkatalo ni Zalan, itinaas ang kanyang sibat para sa isang panghuling mapagpasyang welga. Sa napakalaking puwersa, itinulak niya ang sibat pababa sa likod ni Zalan, na nagdulot ng napakalaking epekto at tinatakan ang kanyang tagumpay sa hamon. Sa estadium, kung saan ang mga manlalaro ay sabik na naghihintay sa pagbabalik ng mga kakumpetensya mula sa portal, isang biglaang pag-activate ng portal na minarkahan ng isang orange na glow at isang bugso ng hangin, ang hudyat ng pagdating ng isang tao. Si Sun Ke at Sister Luo Jingjing ay kumpiyansa na lumabas mula sa portal. Si Luo Jingjing, na puno ng katiyakan, ay nagpahayag kay Sun Ke na naniniwala siyang sa kanya ang unang lugar sa pagsusulit na ito. Si Sun Ke, na tinanggap ang kinalabasan ng may biyaya, ay kinilala na ang anumang mga pagkukulang sa mga resulta ay dahil sa kanyang sariling mga pagkakamali at hindi nagpahayag ng sama ng loob sa pagkawala. Gayunpaman, ang kanilang atensyon ay mabilis na nakuha sa listahan ng ranggo. Si Sun Ke, na naguguluhan, ay nagsabi na ang nangungunang pangalan ay hindi kay Luo Jingjing. Sa kanilang sorpresa, ang pangalan sa tuktok ay si Li Hong, ang aming pangunahing kaibigan ng karakter, na nasa ikapitong antas lamang ngunit nangunguna sa ranggo. Ang paghahayag na ito ay nagdulot ng hindi paniniwala at pagkabigo, lalo na para kay Luo Jingjing. Paano ma-secure ng isang tao sa level 7? Kadalasang nangangailangan ng level 10 na magpalit ng klase, ang pinakamataas na ranggo. Ang pagkadismaya ni Luo Jingjing ay kapansin-pansin, hindi maisip ang pagkatalo kay Li Hong, na itinuring niyang walang hanggang kababaan. Ang kanyang mga taga-suporta ay nagrally sa paligid niya, na tiniyak sa kanya ang kanyang nararapat na unang pwesto at ibinasura si Li Hong bilang isang level 7 na talunan na dapat ay nanloko. Kumalat ang mga alinggaw-ngaw na ipinatawag ni Direktor Zhang Li si Li Hong sa opisina ng DIEN para sa potensyal na pagdaraya. Si Sun Ke, na sinusubukang aliwin si Luo Jingjing, ay nagpahayag ng damdamin na ang isang tao mula sa isang ordinaryong uri tulad ni Li Hong ay maaaring gumamit ng hindi tapat na paraan. Sa opisina ng DIEN, panahunan ang kapaligiran. Ang DIEN, na may kapangyarihan, ay humiling kay Li Hong na aminin kung siya ay nandaya. Si Li Hong, na tila mahiyain at natatakot sa galit ng DIEN, ay iginiit ang kanyang kawalang kasalanan na sinasabing ang kanyang tagumpay ay dahil sa kanyang sariling mga kasanayan at pagsisikap. Ang DIEN, na pinatindi ang kanyang interogasyon kay Li Hong, ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa pag-aangkin ni Li Hong na pumasa sa pagsusulit ng nakapag-iisa. Itinuro niya ang kawalan ng kakayahan ni Li Hong na ilarawan ang hitsura ng amo na nagdulot ng karagdagang pagdududa sa kanyang kwento. Si Lu Yanmin, ang komisyoner ng edukasyon at isang pangunahing tauhan sa pagtatakda ng mga yugto ng pagsusulit sa Jiangcheng College, pagkatapos ay namagitan. Mahigpit niyang binalaan si Li Hong tungkol sa kalubhaan ng sitwasyon, na nagmumungkahi na si Li Hong ay maaaring maging unang mag-aaral sa kasaysayan ng kolehiyo na nahaharap sa pagpapatalsik dahil sa pagdaraya. Tiniyak niya na ang sinumang sangkot sa pagtulong sa pagdaraya ay mahaharap din sa malubhang epekto. Si Li Hong, na nalulula sa akusasyon at mga potensyal na kahihinatnan nito, ay kitang-kitang nabalisa. Sa isang sandali ng desperasyon, lumuhod siya sa harap ni Commissioner Lu Yanmin, na ipinagtapat na pinilit niya si Cheng Qianmo na tulungan siya. Inaako ang buong responsibilidad at nakikiusap kay Cheng Qianmo na huwag parusahan. Naalala ni Li Hong ang pakikipag-usap niya kay Cheng Qianmo tungkol sa isang madiskarteng mapa. Pinayuhan siya ni Cheng Qianmo na tumahak sa isang tiyak na landas sa lihim na kaharian upang maiwasan ang mga halimaw at direktang lumapit sa amo, sinasamantala ang kanilang limitadong larangan ng paningin. Nang marinig ang pangalan ni Cheng Qianmo, nagpahayag ng pagtataka ang direktor, na nakilala ang isa pang mahuhusay na estudyante sa kanilang paaralan.
Nagtanong siya tungkol sa pagganap ni Chen Qianmo sa pagsusulit, kung saan sumagot si Zhang Li na sinira ni Qianmo ang isang makasaysayang rekord sa pamamagitan ng pag-abot sa antas 13, ngunit hindi pa nakabalik mula sa lihim na kaharian. Sinusuri ang mga rekord ng pagsusuri ni Chen Qianmo sa isang tablet. Ang direktor ay tinamaan ng kanyang mga pambihirang tagumpay. Sa pinaghalong sorpresa at paghanga, binanggit niya ang magandang kinabukasan ni Chen Qianmo na kinikilala ang kanyang kahanga-hangang potensyal. Bumalik sa portal ng estadium, isang pulutong ng mga mag-aaral ang nagtipon sa pag-asam, habang ang hangin ay hudyat ng paglitaw ng higit pang mga kalahok mula sa portal. Isang grupo ng mga adventurer ang lumabas na nag-udyok sa mga bulungan sa mga manonood tungkol kay Lu Jingjing at sa kanyang koponan, na kilala bilang Pitokay, na bahagi ng iginagalang na rocket class. Ang kanilang mabilis na pagkumpleto ng hamon ay isang testamento sa kanilang mga kahanga-hangang kasanayan. Lumipat ang usapan kay Chen Qianmo. Sa kabila ng kanyang kahanga-hangang antas 13 na katayuan, hindi pa siya nakalabas sa portal. Sa 15 minuto na lamang ang natitira sa pagsusulit, ang mga pagdududa ay itinaas tungkol sa kanyang tagumpay, na nagmumungkahi na ang kanyang mataas na antas ay maaaring walang saysay kung siya ay nabigo upang makumpleto ang pagsusulit sa oras. Samantala, sa loob ng piitan, nilapitan ni Chen Qianmo ang Awakening Stone, na nag-iisip na ang paghawak dito ay magtatapos sa pagsusuri at dadalhin siya palabas ng lihim na kaharian. Sa pagpapasya na ipagpaliban ang pagkilos na ito, una siyang nakatuon sa isang mahalagang gawain, pangangalap ng ilang mga bagay, isang libro, pagsunog ng obsidian, isang translucent na kristal, isang sirang espada, at isang bungo ng aso. Inayos niya ang mga ito sa lupa, na bumubuo ng isang magic summoning circle. Ang pag-activate ng bilog, ito ay nabuhay, naglalabas ng mga particle ng apoy, at nagpasimula ng proseso ng pagpapatawag. Biglang lumitaw ang isang napakalaking lilang haligi na may mga tanikala na bumubulusok mula sa lupa. Mula sa madilim na puyo ng tubig na ito, kumulog ang isang boses, nagtatanong kung sino ang nangahas na guluhin ang kanilang pagkakatulog. Ang kasunod na pagdagsa ng enerhiya ng demonyo ay nagpakilig kay Chen Qianmo, na kinilala ang ipinatawag na nilalang bilang ang dakilang amo na kanyang hinahangad. Umusbong mula sa haligi si Taman the Starved, isang level 12 elite boss ng lahi ng demonyo, na nakasuot ng red-black-crimson armor na may mga lilang mata, sungay, at katawan na nagpapalabas ng madilim na enerhiya. Naglabas si Taman ng aura ng dominasyon. Sa pagpapatawag ng espada, itinuon ni Taman si Chen Qianmo na nagpahayag na dahil siya ang summoner, kailangan niyang harapin ang kamatayan. Sa isang malakas na hampas, ibinagsak ni Taman ang kanyang lilang espada sa lupa, na nagdulot ng napakalaking lindol. Nabasag ang lupa, nagkapira-piraso sa ilalim ng epekto ng mabigat na kapangyarihan ni Taman. Habang nagpakawala si Taman ng isang mapangwasak na pag-atake, mabilis na nakita ni Chen Qianmo ang napipintong panganib. Sa liksi, siya ay umatras at tumalon mula sa isang bato, makitid na nakatakas sa radius ng pagsabog at iniiwasan ang sakuna na epekto. Nang maayos na ang alikabok at kaguluhan mula sa pag-atake ni Taman, na nagpapakita ng napakalaking bunganga sa sentro ng lindol nito, nakita si Chen Qianmo na ligtas na nakaposisyon sa labas ng perimeter. Sinamantala ang pagkakataong makakuha ng kalamangan, inihagis ni Chen Qianmo ang isang likidong kulay buhangin kay Taman, tinamaan siya sa mukha at pansamantalang nabulag siya. Ang hindi inaasahang pag-ataking ito ay nagdulot ng pagkabalisa kay Taman, na nagpilit sa kanya na sumuray-suray pabalik sa kalituhan. Ginamit ni Chen Qianmo ang Sand Throw, isang pamamaraan na, sa kabila ng kakulangan nito ng malupit na lakas, ay lubos na epektibo sa pagsira sa paningin at katumpakan ng isang kalaban, lalo na laban sa isang malaking kalaban tulad ni Taman. Si Taman, gayunpaman, ay mabilis na nakabawi mula sa unang pagkabigla. Ang kanyang mga pasib na kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na mabawi ang kalmado sa loob ng ilang segundo. Kinilala ni Chen Qianmo ang kakilakilabot na lakas ni Taman, na kinilala siya bilang isang karapat-dapat na nakatagong amo, ngunit handa siyang gumanti. Madiskarteng inilagay ni Chen Qianmo ang isang self-detonating robot sa lupa, nakahawig ng isang landmine, at binalak ang kanyang susunod na hakbang. Nagsagawa siya ng slide tackle, na naglalayong lapitan si Taman, batid na ang mabigat na pangangatawan ni Taman ay makakapigil sa kanya na matumba ng slide. Naghanda si Chen Qianmo para sa isang uppercut bilang kanyang follow-up attack.
Sa perpektong posisyon sa kanyang sarili, naghatid si Chen Qianmo ng isang malakas na uppercut papunta mismo sa taman na nagtulak sa kanya patungo sa langit. Ang lakas ng suntok ay nagdulot ng pagbuga ng dugo mula sa bibig ni Taman na nagpapahiwatig ng tindi ng tama. Bilang resulta ng walang humpay na pag-atake ni Chen Qianmo, naiwan si Taman sa pagkataranta. Sa pagsamsam ng sandali, mabilis na nagmanyobra si Chen Qianmo sa likod ng disoriented na si Taman, hinawakan ang kanyang sungay upang makakuha ng mas magandang posisyon. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang pangunahing kagamitan na punyal na nagsagawa ng isang tumpak na backstab. Kasunod ng isang grappling teknike, pinunit ni Chen Qianmo ang isang dakot ng buhok ni Taman at naghatid ng isang malakas na sipa sa harap. Ang sipa ay nagpadala kay Taman na nakahandusay ng direkta sa self-detonating robot. Si Chen Qianmo ay nanood ng may alam ng ngiti habang ang device ay naglalabas ng 3 warning beep bago sumabog na tinitiyak ang isang mapangwasak na epekto. Sa masusing binalak na kombinasyong ito, ang pagsabog ay nag-iwan kay Taman na malubhang nabugbog at nakikitang pagod. Ang tanging tugon niya ay isang gutural na pagpapahayag ng paghihirap. Hindi pa tapos si Chen Qianmo. Mabilis niyang ibinato ang 2 panghagis na kutsilyo kay Taman na tinatarget ang bawat kamay niya. Ang mga kutsilyo ay tumama sa kanilang marka na nagdulot ng hiyawan ng matinding sakit mula kay Taman. Papalapit sa nahulog na mandirigmang demonyo, inilagay ni Chen Qianmo ang kanyang paa sa sungay ni Taman na sumisimbolo sa kanyang pangingibabaw sa labanan. Siya ay nagpahayag ng kumpiyansa na anuman ang lakas ni Taman, ang mga paghihigpit na ipinataw sa buong laban ay naging dahilan upang siya ay hindi nakakapinsala. Matagumpay na nakatayo laban kay Taman, minamaliit ni Chen Qianmo ang kanyang kalaban at bumuntong hininga. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang gatling gun ng direkta sa itaas ng Taman, naghahanda na magpakawala ng isang mapangwasak na close-range barrage, tinatakan ang kapalaran ng mabigat ngunit outmatched Demon Warrior. Habang nakatutok ang mga mata ng lahat sa leaderboard, nakita nila si Chen Qianmo sa tuktok na pwesto, ngayon ay isang level 14 na vagrant na natatabunan ang iba pang contenders tulad ni Li Hong, Luo Jingjing, at Sun Ke. Ang mga nanonood ay itinapon sa siklab ng galit. Hindi sila makapaniwala. Paano nangunguna si Chen Qianmo nang hindi man lang nag-aanyaya? Paano siya tumalon sa tuktok? Kinuwestiyon nila, nataranta sa mga ranggo na dapat ay umaayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkumpleto ng pagsusulit. Ang sitwasyon ay tila lubos na hindi makatuwiran. Sa gitna ng kaguluhan, bumangon ang mga tinig ng sama ng loob laban kay Chen Qianmo na inakusahan siya ng pagdaraya at malakas na pagpapahayag ng kanilang galit. Narinig sila ng matandang lalaki na nagmamasid sa galit na karamihan na marahil ay natakot si Chen Qianmo na harapin sila, isinasaalang-alang ang kanyang pagkawala. Ikinatwiran nila na ang lahat sa lihim na kaharian ay mapapaalis kapag naubos na ang oras, kaya nagpasya silang maghintay at masaksihan ang nangyayaring drama. Si Commissioner Lu Yanmin, ang matanda at isang senior figure, ay nanood ng eksena nang may pag-unawa na nakatakas sa nakababatang karamihan. Kumpiyansa niyang hinulaan na lalabas si Chen Qianmo bago matapos ang pagsusulit. Ang isa pang direktor na nagmamasid sa hindi pangkaraniwang pananabik ni Commissioner Lu ay nagtaka kung bakit siya sigurado sa napapanahong paglabas ni Chen Qianmo. Habang bumababa ang huling minuto ng pagsusulit, bumalik sa leaderboard ang atensyon ng lahat. Biglang nakatanggap ng abiso si Chen Qianmo, binabati kita sa pagkatalo sa lahat ng mga boss sa lihim na kaharian at pag-unlock sa gantimpala ng klase ng Spellbinder. Ang iyong reward sa pagkumpleto ay tumaas ng 50%. At dahil sa iyong mabilis na pag-unlad, ang iyong XP gain ay tumaas ng 200% na nagbibigay sa iyo ng higit sa 30,000 puntos. Kasunod nito, umakyat si Chen Qianmo sa level 14 na. Sa pagtaas ng kanyang antas, tumindi ang aura at enerhiya ni Chen Qianmo. Ang kanyang kumpiyansa ay tumaas habang sinigurado niya ang submachine gun sa kanyang likod na nagsasaya sa kanyang bagong nahanap na lakas at ang kanyang kakayahang sakupin ang anumang hamon na naghihintay. Dahil sa pagod sa kanyang masipag na pagsisikap, pinunasan niya ang kanyang noo. Pakiramdam na ang pagsusumikap na kanyang ipinuhunan sa mapaghamong misyon na ito ay talagang kapakipakinabang. Sinulyapan niya ang isang sulok, pinag-iisipan kung maaapektuhan pa rin siya ng Awakening Stone dahil sa kanyang kamakailang pagbabago sa class mula sa isang vagrant patungo sa isang spellbinder. Dahil sa pagkamausisa, nilapitan niya ang bato at hinawakan ito.
Sa kanyang pagtataka, ang bato ay nag-vibrate ng enerhiya, naglalabas ng kidlat at pinalakas ang kapangyarihan nito habang siya ay nakikipag-ugnayan. Ang mga spelling na nakapalibot sa bato ay nag-iilaw na nagpapahayag ng kanyang matagumpay na pagkumpleto ng pagsusuri at inihayag ang kanyang nagising na talento. Habang lumalawak ang bato, naglalabas ng cosmic energy, lumundag ito sa katawan ni Chenkianmo na pinupuno siya ng spellbinding at lightning energy. At ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nagniningning na lilang aura. Ilang notification ang lumabas para kay Chenkianmo. Ipinahiwatig ng isa na ang kanyang sistema ng pagbabago ay na-upgrade sa ikalawang antas, na ngayon ay nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang 2 sa 4 na kasanayan salamat sa kanyang klase ng spellbinder. Ang isa pang abiso ay nagpahayag ng kanyang gantimpala, isang peres ng boots of travel para sa pagkumpleto ng hamon. Bukod dito, para sa pagkatalo sa nakatagong boss, natanggap niya ang primary book of critical hits na pinahusay ang kanyang base critical rate ng 20%. Ang kapangyarihan ng nakamamanghang awakening stone na inilagay sa kanyang core ay makabuluhang nagpalakas sa kanyang mga kakayahan. Nabawi ang kanyang kalmado mula sa matinding karanasang ito, nirepaso ni Chenkianmo ang kanyang status window. Napagtanto niya na maaari na niyang baguhin ang 2 karagdagang mga kasanayan, isang pag-unlad na tinatanggap niya. Napansin niya ang kanyang bagong passive transformation skill, ang Gatling Gun Passive, na nagbigay ng 25% na pagkakataong otomatikong magpaputok ng 1-0 Gatling Gun bullet na may garantisadong 100% hit rate sa tuwing maglulunsad siya ng firearm attack. Isang ngiti ang gumapang sa kanyang mukha habang pinag-iisipan niya ang kakayahang ito. Sa bagong natuklasang kasanayang ito, nakita niya ang isang makabuluhang pagbawas sa pagsisikap sa mga laban sa hinaharap at marahil kahit na ang kakayahang pagtagumpayan ang mga kalaban na higit pa sa kanyang kasalukuyang antas. Ang katiyakan ng 100% hit rate sa kanyang baril ay nangangahulugan na maaari siyang makisali sa labanan ng mas mahusay na posibleng humarap sa mas malalakas na halimaw. Ang pag-unlad na ito sa kanyang mga kakayahan ay nagbukas ng mga bagong posibilidad para sa kanya na ginawa siyang isang mabigat na puwersa sa anumang paparating na mga hamon. Sa mga labanan laban sa mga halimaw sa kanyang sariling antas, nakita ni Chenkianmo na ang kanyang mga katangian, lalo na ang kanyang hit rate at critical na hit rate, ay makabuluhang nabawasan. Madalas itong humahantong sa pagkatalo sa kanya ng mga halimaw bago siya magkaroon ng pagkakataong hampasin sila. Gayunpaman, sa kanyang bagong passive na kasanayan, hanggat siya ay nananatiling nakatayo, maaari niyang unti-unting maalis ang mga mas mataas na antas na halimaw gamit ang kanyang malalakas na bolts hanggang sa sila ay matalo. Ang kasanayang ito ay nagbibigay daan sa kanya upang harapin ang mga kakilakilabot na halimaw at ilabas ang kanyang Gatling gun ng malapitan ng may kapansin-pansing bisa. Habang sinusuri ni Chenkianmo ang abiso tungkol sa kanyang mga kakayahan sa pagbabago, sinabi niya na mayroon siyang 1 sa 4 na pagbabagong natitira. Napagtanto niya ang kahalagahan ng matalinong pagpili ng kanyang susunod na pagbabago upang ma-optimize ang kanyang pangkalahatang kahusayan sa pakikipaglaban. Pagkatapos ay ina-activate niya ang kanyang susunod na kasanayan, passive transformation, at nakatanggap ng abiso tungkol sa kanyang bagong kakayahan, wide sweep passive. Ang kasanayang ito ay nagbibigay sa kanya ng 1-0% na pagkakataong patumbahin ang lahat ng mga kaaway sa loob ng 10 metrong radius sa panahon ng pag-atake na nagpapahintulot sa kanya na epektibong kontrolin ang larangan ng digmaan gamit ang mga sweeping kicks na nagpapadala sa mga kalaban na bumagsak. Sinasalamin ni Chenkianmo kung paano maihahambing ang kasanayan sa airborne na kumukonsumo ng malaking halaga ng enerhiya. Ang wide sweep ay nangangailangan ng mas kaunting enerhiya, may malawak na hanay ng pag-atake, at maaaring itumba ang maraming mga kaaway ng sabay-sabay na ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa kanya. Pagkatapos ay sinusuri niya ang kanyang kasalukuyang window ng katayuan na nagpapakita na siya ay nasa antas 14 na ng sangkatauhan na may lakas sa 20 na nakakaapekto sa kapangyarihan ng pisikal na pag-atake, liksi sa 78, nakakaapekto sa kritikal na hit, pag-iwas, at bilis ng pag-atake, at katalinuhan sa 20 na nakakaimpluwensya sa pagbabagong buhay ng MP at kapangyarihan ng pag-atake ng mahika. Ang kanyang pangangatawan na nakakaapekto sa HV at tibay ay nasa 20 din. Ang kanyang nagising na katalinuhan ay nasa ikalawang antas na may pagbabago sa ranggo ng SSS.
Kasama sa kanyang mga passive na kasanayan ang Rippling Slash Level 1, Weapon Switching Level 1, Gatling Gun Level 1, at Wide Sweep Level 1. Ang kanyang pangkalahatang lakas sa pakikipaglaban ay isang kahangahangang 9,972 na nagpoposisyon sa kanya bilang isang mabigat na kalaban sa anumang labanan. Napagtanto ni Chen Qianmo nang may kasiyahan na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay halos umabot na sa 10,000. Nangangahulugan ito na sa sandaling nagsimula siya sa kanyang paglalakbay sa mainland ng Apokalipse, magkakaroon siya ng isang matatag na pagkakataon sa labanan. Dahil alam niyang oras na para umalis, inilagay niya ang kanyang kamay sa lupa na nagpatawag ng dark purple na enerhiya na nagbukas ng portal sa ilalim niya na nagpapakita ng kanyang kakayahang lumikha ng mga ground portal. Samantala, sa stadium, nagsimulang lumiwanag ang tarangkahan ng matapos ang pagsusuri at nagsimulang magsara ang lihim na kaharian. Napuno ng nakakabulag na ilaw ang stadium na ikinalito ng mga manonood tungkol sa pinagmulan nito. Pagkatapos ay napansin nila ang isang kamay na umuusbong mula sa gate na sinundan mismo ni Chen Qianmo. Matagumpay siyang nagising at nakalabas sa tamang oras. Namangha si Commissioner Lu, kumbinsido sa walang limitasyong potensyal ni Chen Qianmo. Ang karamihan, gayunpaman, ay may iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay humanga sa kanyang kalmadong kilos na nagmumungkahi na maaaring siya ay isang tunay na malaking pagbaril, habang ang iba ay inakusahan siya ng pagdaraya at hiniling ang diskwalipikasyon nila ni Li Hong sa ranggo. Sa gitna ng mga panawagan para kay Commissioner Lu, napawalang bisa ang mga resulta ni Chen Qianmo, na natiling tahimik ang komisyoner, pinag-iisipan ang kanyang tugon. Hindi nagtagal ay napatahimik ng kanyang otoridad ang karamihan, ang kanilang naunang pagtitiwala ay napalitan ng takot. Papalapit kay Chen Qianmo, nagtanong si Commissioner Lu kung nakapasa nga ba siya sa pagsusulit. Nagulat sa bigla ang pagpapakita ng komisyoner sa likod niya, totoo na kinumpirma ni Chen Qianmo ang kanyang tagumpay. Kitang-kita ang pananabik ni Commissioner Lu nang purihin niya ang pambihirang talento ni Chen Qianmo na iginiit na talagang karapat-dapat siya sa unang pwesto. Hinarap ng mga nangungunang ranker, sina Commissioner Lu at Chen Qianmo, na nagpahayag ng kanilang hindi paniniwala sa mga resulta. Nagtalo sila na imposible para sa isang taong huling lumitaw na mauna sa ranggo at humingi ng paliwanag, iginiit na hindi sila maaaring linlangin ng paaralan sa ganoong paraan. Ang stadium ay puno ng mga tao na humihingi ng patunay mula kay Chen Qianmo, sabay-sabay na umaawit para sa ebidensya at nananawagan para sa pagpapatalsik sa mandarayang aso. Si Commissioner Lu, nabigo sa makitid na pag-iisip ng karamihan, ay pinagalitan sila dahil sa pagiging ignorante at short-sighted. Ibinunyag niya na nakuha ni Chen Qianmo ang nangungunang pwesto dahil siya lang ang nakatalo sa hidden boss, kabilang ang karagdagang level 12 boss. Hinamon niya ang karamihan, nagtatanong kung ang sinuman sa kanila ay mas karapat-dapat sa unang lugar. Ang paghahayag na natalo ni Chen Qianmo ang isang nakatagong amo, isang bagay na hindi pa naririnig at hindi binanggit sa mga aklat-aralin, ay nag-iwan sa karamihan ng tao sa estado ng pagkabigla at pag-usisa tungkol sa kung paano natuklasan ni Chen Qianmo ang pagkakaroon nito. Samantala, si Xu Qin, ang rocket-class homeroom teacher na nakikinig sa kaguluhan sa ibaba, ay personal na nakaramdam ng galit. Ang pag-iisip ng isang mag-aaral mula sa isang regular na klase na nangunguna sa scoreboard ay tila isang direktang insulto sa kanya. Nag-aalinlangan sa tagumpay ni Chen Qianmo, naghinala siyang nanloloko at determinado siyang ibunyag ang pinaniniwalaan niyang mga kasinungalingan nito. Mabilis na bumaba, ang guro na pinalamut siya ng kanyang eleganteng kasuotan ay lumapit sa pagtitipon. Hinamon niya sa publiko si Chen Qianmo, hinihiling sa kanya na ipaliwanag kung paano niya nagawang ipatawag ang nakatagong amo na naghahangad na ilantad ang anumang panlilinlang. Si Chen Qianmo, na itinuturing na walang galang ang kanyang pagtatanong, ay bumaling sa kanya ng walang pag-aalinlangan na nagsasabi na hindi siya katumbas ng kanyang oras. Ang tugon na ito ay nagpagalit sa guro na nag-iwan sa kanya ng pagtatanong sa kanyang katapangan. Natigilan ng mga tao sa katapangan ni Chen Qianmo. Kinilala nila ang guro bilang pinakabatang homeroom instructor ng prestihiyosong rocket class sa kasaysayan ng akademya. Ang kanyang bukas na pagsuway at kahihiyan sa kanya ay nagdulot ng hindi paniniwala sa lahat. Kilala sa kanyang pagiging mapanindigan, ang gurong si Zhu Erlong ay hindi isa na hinayaan ang gayong pagsuway na hindi natugunan. Inaasahan ng karamihan ang isang maigting na paghaharap,
na nauunawaan na ang mapurol na pagpapaalis kay Chen Qianmo ay walang alinlangan na nagbunsod sa kanya. Ang sitwasyon ay sinisingil ng pag-asa habang hinihintay ng lahat kung paano magbubukas ang sagupaan na ito sa pagitan ng mapanghamong estudyante at ng mabigat na guro. Nang makita ang kanyang ekspresyon, sumiklab ang proteksyon na instinct ng isang estudyante. Binuksan niya ang kanyang espada, hinarap si Chen Qianmo dahil sa kanyang kawalang galang sa guro. Tinatakan ang kanyang mahabang greatsword, inakusahan niya si Chen Qianmo na napakalayo at humingi ng tunggalian. Ang mga tao ay nagrally sa likod ng nakatatanda, si Sun Ke, na hinihimok siyang ilagay si Chen Qianmo sa kanyang lugar at ilabas ang kanilang sama-samang pagkabigo. Sabik silang makitang turuan ng pangalawang pinakamalakas na estudyante ng paaralan, si Chen Qianmo ng leksyon. Si Chen Qianmo, na walang takot, ay kinuwestiyon ang pagiging karapat-dapat ni Sun Ke para sa isang tunggalian, tinatamasa ang pag-asam ng isang hamon at pakiramdam na may tiwala sa kanyang nakatataas na kakayahan. Habang kumpiyansa na itinuro ni Sun Ke ang kanyang maningning at makulay na greatsword kay Chen Qianmo, walang pakialam na kinuwestiyon ng huli ang merito ni Sun Ke para sa tunggalian, na lalong nagpagalit sa mga nanonood. Nakita nila ang hamon ni Sun Ke bilang tanda ng paggalang kay Chen Qianmo, na binansagan siya bilang isang mapagpanggap na individual na marunong lamang magsalita ng mataas. Sa pakikialam, iminungkahi ni Jiang Cheng na makipagsanib puwersa kay Sun Ke, na nagtatanong kung ang kanilang pinagsamang lakas ay gagawin silang karapat-dapat na mga kalaban para kay Chen Qianmo. Si Chen Qianmo, na pinapanatili ang kanyang pagmamataas, ay walang pag-aalinlangan na nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Jiang Cheng, na nagpapakita ng ganap na pagwawalang bahala sa kanya. Si Jiang Chang, na nabigla at nagalit sa kamangmangan ni Chen Qianmo sa kanyang pagkakakilanlan bilang belle ng Jiang Cheng School, ay kitang-kitang napahiya at nagalit. Si Chen Qianmo, na hindi nabigla, ay kaswal na pumitas ng kanyang ilong, na nagpapahiwatig ng kanyang kawalang interes at kawalan ng pagkilala para sa kanya. Si Sun Ke, na hindi kayang tiisin ang kawalang galang na ito sa kanyang kapantay, ay hinayaan ang kanyang mga proteksyon na instinct na pumalit. Lalo siyang nagalit, inakusahan si Chen Qianmo ng hindi paggalang sa mga estudyante mula sa prestihiyosong klase ng rocket. Determinado na ayusin ang mga bagay-bagay, hinamon ni Sun Ke, na puno ng kasigasigan, si Chen Qianmo sa isang arena duel. Sa buong paghaharap na ito, si Chen Qianmo ay nanatiling cool, kalmado, at walang ekspresyon, na nagpapakita ng hindi matitinag na kalmado sa harap ng lumalalang sitwasyon. Ang pag-iisip lamang ay nagdala ng ngiti sa mukha ni Xu Qin. Itinuring niya ang arena bilang isang patunay na lugar para sa mga nagising kung saan ang pagtanggi na lumaban ay maaaring humantong sa pagkasira ng reputasyon ng isang tao at ganap na paghamak sa iba. Ipinagpalagay niya na kung talagang nanloko si Chen Qianmo para makuha ang unang pwesto, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban kay Sun Ke. Sa puntong ito, si Chen Qianmo, na may walang pakialam na pagpitik ng kanyang pulso, ay may kumpiyansa na sinabi na siya ay higit na handang tanggapin ang kasabikan ng kanyang mga kalaban para sa isang labanan, na nagpapahiwatig na sila ay nagpapabilis ng kanilang sariling pagkamatay. Si Commissioner Lu, na nagmamasid sa binata, ay nag-isip na ang maapoy na ugali ni Chen Qianmo ay nalampasan maging angkay manoong kanyang kabataan. Nakita niya ito bilang isang pangunahing pagkakataon upang masuri ang tunay na kakayahan ni Chen Qianmo. Sa paggamit ng kanyang otoridad, ang komisyoner ay kapansin-pansing lumikha ng isang malawak na larangan ng digmaan sa estadyum na nagdeklara ng pagsisimula ng tunggalian at hinihimok ang mga mandirigma na ibigay ang kanilang lahat ng walang anumang pagsisisi. Si Sun Ke, na kinikilala ang komisyoner, ay nagpahayag ng kanyang kahandaang subukan ang kanyang mga kasanayan laban kay Chen Qianmo. Bilang tugon, walang pag-aalinlangan na hinimok siya ni Chen Qianmo na putulin ang satsat at magpatuloy sa laban. Kaagad, tumalon siya sa estadyum, nakatingin kay Sun Ke, na hinihimok siyang magsimula ng walang karagdagang pagkaantala. Dahil sa pagdagsa ng purple na enerhiya at galit, kumilos si Sun Ke, na ipinakita ang kanyang hindi kapanipaniwalang bilis. Ang kanyang rank 8 talent, na pansamantalang nagpalakas ng kanyang bilis at bilis ng pag-atake ng 50%, ay nag-iwan ng mga labi ng anino habang siya ay tumatakbo sa buong stadium na nagpapakita ng kanyang kahusayan sa kasanayan. Ang mga tao ay sumabog sa pananabik na itinuro ang paggamit ni Sun Ke ng kilalang kasanayan sa paglilipat ng eskrimador. Namangha sila sa kung paano niya hinasa ang kakayahang ito sa isang pambihirang antas na ginagawang halos imposibleng subaybayan ang kanyang mga galaw.
Habang mabilis na pinaikot ni Sun Ke si Chen Qianmo na lumikha ng malabo ng mga labi ng anino, tinuyan niya si Chen Qianmo na nagpapahiwatig na ang mga kasanayan ni Chen Qianmo ay limitado sa panlilinlang. Saglit na kinuha, pinuntirya ni Sun Ke ang hindi protektadong likod ni Chen Qianmo, sumisigaw ng banta ng napipintong pagkamatay habang naghahanda siyang magpakawala ng isang mabigat na sword strike. Gayunpaman, si Chen Qianmo ay matalinong umiwas sa pag-atake at sa pagharap sa Sun Ke pagkatapos ng pag-atake, kaswal na tinanong kung iyon ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap. Namangha ang mga manonood, pinag-iisipan kung paano nagawang iwasan ni Chen Qianmo ang gayong palihim na pag-atake. Iniisip nila kung si Chen Qianmo ay may ilang nakatagong ranggo na 8 talent transformation o isang pambihirang pagpapalakas sa liksi. Si Sun Ke, na tinanggihan ang ideya, ay nagpasya na gamitin ang kanyang pinakanakamamatay na kombinasyon. Pinaikot niya ang kanyang greatsword na nagpasimula ng isang agresibong pag-atake. Si Chen Qianmo, alerto sa panganib, ay mabilis na tumabi sa malawak na paghampas ng espada ni Sun Ke. Si Sun Ke, na hindi napigilan, ay sinundan ng isang kasanayan sa pagsingil upang mapanatili ang kanyang opensiba na nagtapos sa isang uppercut na naglalayong ilunsad si Chen Qianmo sa himpapawid. Si Chen Qianmo, gayunpaman, ay mahusay na pinalihis ang suntok gamit ang momentum upang makakuha ng isang aerial advantage. Nakapagtataka, si Sun Ke ay lumitaw sa itaas ni Chen Qianmo sa himpapawid salamat sa kanyang husay sa displacement at nagsagawa ng pabulusok na welga, tiwala sa kanyang nalalapit na tagumpay. Ang aksyon na ito ay nagresulta sa isang napakalaking pagsabog na humantong sa mga manonood na maniwala na si Chen Qianmo ay natalo. Habang umaagos ang alikabok, si Sun Ke, na humihinga ngunit tila nanalo, ay natuwa sa kawalan ng kakayahan ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, nang malapit na niyang tapusin ang kanyang sentensya, bigla siyang sinipa ni Chen Qianmo sa bibig, pinutol siya at pilit na pinalipad sa field. Ang mapagpasyang counterattack ni Chen Qianmo ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat, kabilang si Xu Qin at ang komisyoner na namangha sa tumpak at epektibong tugon ni Chen Qianmo. Ang mga tao, sa simula ay kumbinsido sa tagumpay ni Sun Ke, ay nasaksihan na ngayon ang hindi inaasahang pagpapakita ng husay at katumpakan ni Chen Qianmo. Si Chen Qianmo ay hindi nagpaubaya sa kanyang pag-atake. Mabilis niyang pinakawalan ang kanyang passive skill, Ripple Slash, na nagsagawa ng 3 mabilis na kidlat sa himpapawid habang nasa aire pa si Sun Ke. Kahanga-hanga ang bilis at katumpakan ng triple strike ni Chen Qianmo, kaya hindi lubos na maunawaan ng mga manonood ang kanilang nasaksihan. Nang matapos ang mga laslas, bumagsak si Sun Ke sa lupa, natalo at hindi gumagalaw. Nagwagi si Chen Qianmo na binanggit ang kawalan ng bilis ni Sun Ke kumpara sa kanyang halos 100 puntos ng liksi. Ang mga tao ay hindi makapaniwala, nagulat na si Sun Ke, na kilala sa kanyang henyo, ay nabigla sa loob lamang ng ilang segundo. Pagkatapos ay lumapit si Chen Qianmo sa gilid ng stadium, hinarap si Lu Jingjing na may mapanghamong tanong tungkol sa kanyang pagpayag na labanan siya. Sa sobrang pagkagulat at outclassed, tahimik na inamin ni Lu Jingjing ang kanyang kawalan ng kakayahan na hamunin si Chen Qianmo sa kanyang kasalukuyang antas. Mabilis na inilipat ng mga manonood ang kanilang mga opinyon, ngayon ay humihingi ng paumanhin kay Chen Qianmo para sa kanilang mga naunang akusasyon at kahit na iniidolo siya. Nabigyang katuwiran nila ang kanilang pagbabago ng puso sa pamamagitan ng pagsasabi na palagi nilang iginagalang ang malakas. Ang pagpapakita ng husay at kapangyarihan ni Chen Qianmo ang nagbunsod sa kanya upang maging pinakahinahangad na mag-aaral sa paaralan na ang lahat ay sabik na kumonekta sa kanya. Si Lu Jingjing, sa una ay walang malasakit, ay natagpuan ang kanyang sarili na hindi inaasahang naakit kay Chen Qianmo na naiintriga sa kanyang lakas at karakter. Ang komisyoner, na nakasaksi sa pagganap ni Chen Qianmo, ay sumasalamin sa pambihirang oras ng reaksyon at pagpapatupad ng kasanayan ng binata. Naniniwala siya na si Chen Qianmo ay nagtataglay ng potensyal na maabot ang maalamat na katayuan ng isang 5th tier na Diyos na nalampasan maging ang kanyang sariling mga kakayahan sa kanyang kabataan. Kinilala ng komisyoner ang pambihirang talento sa Chen Qianmo na napagtanto na anuman ang kailangan ng mga sakripisyo, kailangan nilang panatilihin ang gayong kababalaghan sa akademya ng Jiangcheng. Papalapit kay Chen Qianmo, inihayag ng komisyoner sa publiko ang pagkamangha ng buong stadium na, dahil sa kanyang pambihirang pagganap, si Chen Qianmo ay gagawaran ng 1 milyong Blue Star currency at ang prestihiyosong titulo ng Heaven's Pride Student.
Si Cheng Qianmo, nang marinig ito, ay pinag-isipan ang kahalagahan ng titulong ito, iniisip kung maaari itong makonvert sa halaga ng pera. Binanggit ng opisyal na mahigit 2 dekada na ang nakalipas mula nang italaga ang isang estudyante bilang Heaven's Pride sa Jiangcheng Academy. Ang huling tatanggap ay umakyat sa ranggo ng isang pang-apat na antas na propesyonal, isang makabuluhang tagumpay kung isasaalang-alang ang karamihan sa mga awakener ay umabot lamang sa pangalawang antas sa kanilang buhay. Sa karangalang ito, kapansin-pansing nagbago ang mga prospect ni Cheng Qianmo. Si Xu Qin, na nag-iisip na siya ay nakatadhana na maging hindi bababa sa isang pang-apat na antas na propesyonal, ay lumapit sa kanya na may nabagong kilos, matamis na nag-aalok na maging kanyang tagapagturo sa klase ng rocket, at nagmumungkahi ng pribadong pagtuturo bago ang mga pagsusulit. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang alindog para hikayatin si Cheng Qianmo. Gayunpaman, si Cheng Qianmo, na naguguluhan sa biglaang pagiging malapit ni Xu Qin, ay mahigpit na umatras sa kanyang paglapit. Tahasan niyang ipinaalam kay Xu Qin na siya o ang sinumang guro sa paaralan ay maaaring magturo sa kanya ng anumang makabuluhang bagay. Kinuwestiyon niya kung sapat ba ang kanilang kaalaman sa kanyang larangan ng kadalubhasaan na nagpapahiwatig ng kanilang kawalan ng pag-unawa sa kanyang mga natatanging kakayahan at klas bilang isang vagrant. Dahil sa tugon na ito, nagulat si Xu Qin dahil ang pagpapaalis kay Cheng Qianmo ay nagpapahina sa karaniwang impluensya otoridad ng mga kawani ng pagtuturo ng paaralan. Ang kanyang komento ay sumasalamin hindi lamang sa kanyang pagtitiwala sa kanyang sariling mga kakayahan, kundi pati na rin sa isang malinaw na pag-unawa na ang kanyang landas at pagkatuto ay naiiba, hindi umaayon sa mga kumbensyonal na pamamaraan ng pagtuturo sa Jiangcheng. Ang detachment ni Cheng Qianmo mula sa alok ni Xu Qin ay nagbigay diin sa kanyang pagiging malaya at sa kakaibang trajectory na kanyang inukit para sa kanyang sarili sa mundo ng mga awakener. Inihayag ng status display ni Cheng Qianmo ang kanyang kahangahangang papel bilang isang spellbinder na may mataas na talento, level 2 na may ranggo na 3S transformation. Ang kanyang pangkalahatang rating ng labanan ay nakatayo sa isang pambihirang 9,972. Kamakailan, nakakuha siya ng level 18 voyage boots, isang uri ng nakadamit na baluti na may mga katangian kabilang ang 20 armor, kasama ang 5 sa liksi at lakas, at isang tibay na 5,050. Ang mga bota na ito ay mayroon ding kakaibang kakayahan na palakasin ang kanyang paggalaw o bilis ng paglangoy ng 200% sa loob ng 5 segundo, na sinusundan ng 2 minutong cooldown. Si Xu Qin, medyo mapanukso, ay kinuwestiyon ang desisyon ni Cheng Qianmo na tanggalin ang kanyang mga kakayahan sa pagtuturo, lalo na kung isasaalang-alang na siya ay nasa level 14 na lamang. Ang komisyoner ay namagitan, ipinaliwanag kay Xu Qin na ang pagtawid sa paghahati ng klas upang magturo ng epektibo ay hindi magagawa. Nawawala ang pagkakahawak ng mga guro sa mga pangunahing kasanayan sa pagbabago pagkatapos ng klase at kawalan ng pamilyar sa mga kombo at kasanayan ng natatanging klase ng vagrant ni Cheng Qianmo. Inamin niya na sa buong bansa, walang nasangkapan para gabayan si Cheng Qianmo. Ang kanyang landas, sa makatuwid, ay isa na dapat niyang tahakin ng mag-isa. Sa pagtugon kay Cheng Qianmo, binanggit ng komisyoner ang mapaghamong katangian ng paglalakbay ng vagrant, na nagpahayag ng pag-asa na hindi pinagsisisihan ni Cheng Qianmo ang kanyang pinili. Kumpiyansa na tiniyak ni Cheng Qianmo sa komisyoner ang kanyang pasya na pinalakas ng suporta ng kanyang passive transformation system. Ang tagasuri na kinikilala ang kakaibang sitwasyon ni Cheng Qianmo ay nagbigay sa kanya ng espesyal na pahintulot para sa sariling pag-aaral na inaasahan ang kanyang pagganap sa paparating na pinag-isang pagsusuri. Ang pagsusuring ito, isang mahalagang kaganapan sa buong bansa, ay idinisenyo upang tukuyin at gantimpalaan ang mga pinakamahuhusay na awakener. Ang mga kalahok mula sa buong bansa ay magpupulong para sa isang mapagkumpetensyang showdown na ang resulta ay tumutukoy sa paglalaan ng mga mapagkukunan at mga gantimpala batay sa kanilang mga nagawa. Nagulat ang mga manonood nang malaman na si Cheng Qianmo ay nabigyan ng natatanging pribilehiyo ng pag-aaral sa sarili, ang una sa kanilang kasaysayan ng edukasyon. Sa gitna ng paghahayag na ito, si Cheng Qianmo ang sentro ng paghanga, lalo na sa mga batang babae na hayagang nagpahayag ng kanilang pagkamangha sa kanyang mga kahangahangang katangian na nagpahayag sa kanya na hindi kapanipaniwalang kaakit-akit at matalino. Pagkatapos ay hinarap ni Cheng Qianmo ang komisyoner na nagpapahiwatig na mayroon siyang tanong.
Hinikayat siya ng komisyoner na magsalita ng malaya. Ang tanong ni Cheng Qianmo tungkol sa deposito ng kanyang 1 milyong Blue Star currency reward ay nagpasindak sa komisyoner, si Xuqin, at sa buong madla sa estadium, na halos hindi naniniwalang itataas niya ang gayong bagay sa sandaling iyon. Gayunpaman, ang mga nagawa ni Cheng Qianmo ay naging isang kahindik-hindik na paksa sa buong mundo. Ang mga pahayagan ay napuno ng mga talakayan tungkol sa pambihirang 14 na taong gulang na ito, na ipinagdiriwang siya bilang pagmamalaki at kababalaghan ni Cheng Qianmo kung saan ang kanyang kolehiyo ay nakakuha ng katanyagan sa pag-aalaga ng gayong henyo. Ang media ay taimtim na humingi ng impormasyon tungkol sa mga plano sa hinaharap ni Cheng Qianmo, kabilang ang kanyang mga kagustuhan sa universidad at mga dahilan sa pagpili ng klase ng Vagrant. Binahan nila ang mga guro ng mga katanungan at humingi pa ng mga panayam kay Cheng Qianmo na dinaig ang mga kawani ng edukasyon. Samantala, pumasok si Cheng Qianmo sa isang makabuluhang gusali ng Apocalypse Management Association. Ang kanyang profile bilang level 14 na Vagrant, isang third-year student sa Cheng Qianmo College na may malinis na criminal record, ay nabanggit. Ang pag-unlad na ito ay dumating isang siglo matapos ang mga halimaw mula sa ibang kaharian ay halos dalhin ang sangkatauhan sa bingit ng pagkalipol. Ang sangkatauhan, sa katatagan nito, ay natuklasan ang isang daanan patungo sa apokalipse, ang mainland kung saan lumitaw ang mga halimaw na ito na nagbukas ng bagong kabanata sa kanilang paglaban sa mabigat na banta na ito. Ang pagsisimula ng pagalugad sa mainland ng apokalipse ay minarkahan ang simula ng isang matinding panahon kung saan ang mga nagising mula sa lahat ng dako ay nagtagpo na ginawang isang pandaigdigang larangan ng digmaan ang lupaing ito. Ang mga Awakener na ito, na naghahanap ng mas malalaking hamon at pagkakataon kaysa sa magagamit sa mga simulation area ng mga paaralan, ay ginawa itong napakalawak na mainland bilang kanilang bagong base ng mga operasyon. Sa gitna ng magkakaibang grupo ng mga adventurer, si Cheng Qianmo ay tumayo sa isang teleporter na nabuhay na may purple glow. Pinag-isipan niya ang kanyang kasalukuyang prioridad, mabilis na sumulong sa antas 20 gamit ang kanyang buong lakas upang matagumpay na mag-navigate sa pinag-isang pagsusulit. Nakatayo sa lobby area ng isang isla ng Shattered Archipelago ng naangkop para sa mga adventurer sa pagitan ng level 13 at 18, naramdaman ni Cheng Qianmo ang pagdagsa ng nostalgia. Ang setting ay kapansin-pansing katulad ng The Apocalypse na kilala niya mula sa ibang buhay, na nagbabalik ng bahan ng mga alaala habang sinusuri niya ang buhay na eksena sa paligid niya. Nang marinig ang isang pag-uusap tungkol sa pagbuo ng isang koponan para sa pangangaso ng halimaw, naisip ni Cheng Qianmo ang tipikal na diskarte ng mga bagong dating upang tumuon sa labanan at pag-level up. Gayunpaman, armado ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, tiwala siya sa kanyang kakayahang pumili ng pinakakapakipakinabang na misyon na may pinakamataas na kita. Pagala-gala pa, nakatagpo siya ng isang sira-sira at abandonadong nayon. Kabilang sa mga guho, natuklasan niya ang isang tala na nagdedetalye sa pagkakita ng isang taganayon ng isang napakalaking, nagbabantang anino sa tubig, isang pag-aangkin na walang sinuman sa nayon ang naniwala. Napukaw nito ang pagkamausisa ni Cheng Qianmo na nagpaisip sa kanya kung sino ang makapagpapatunay ng gayong mahiwagang pagkakita. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng abiso na nagpapatunay sa kanyang pakikipag-ugnayan sa isang nakatagong misyon na pinangalan ng Disappearing Dark Shadow na nagpapakita sa kanya ng isang bagong nakakaintriga na hamon. Ipinahiwatig ng alerto sa misyon na ang Disappearing Dark Shadow ay isang espesyal na gawain na narrate sa 3.5 bituin sa kahirapan. Kasama sa misyon ang paggamit ng lore ng mutant sea turtle upang akitin at talunin ang mga misteryosong malabong nilalang na umuusbong mula sa kailaliman. Ang mga gantimpala para sa paghahanap na ito ay nanatiling hindi natukoy. Pinag-isipan ni Cheng Qianmo ang liblib na lokasyon ng misyon, kumbinsido na siya lamang ang nasa mundo na maaaring matisod dito. Ang misyon na ito ay nangako, hindi lamang ng isang malaking pagpapalakas ng punto ng karanasan, kundi pati na rin ang pagkakataong makakuha ng isang napakahalagang sandata para sa mga nagsisimula. Sa Disastrous Beach, isang pangunahing lugar ng pangangaso para sa mutant sea turtles, ang mga pangunahing halimaw na inirerekomenda para sa level 14 na ng mga adventurer, maraming partido ang nakikibahagi sa taimtim na pangangaso, bawat isa ay gumagamit ng mga natatanging kasanayan at taktika upang mapabilis ang kanilang leveling.
Sa gitna ng mabagsik na aktibidad na ito, isang biglaang tinunaw na bolang apoy ang inihagis patungo sa isang grupo ng mga adventurer. Isang adventurer pinamamahalaang upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga kasama ay hindi kabilang sa maswerteng nakaligtas na may isa na nagpapanatili at ang isang ay malubhang napinsala ang balikat. Si Ding Hong, isang level 14 na magic swordsman mula sa Muling College, ay inakusahan ng paglabag sa mga patakaran ng paaralan sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pagdudulot ng pinsala sa iba. Kaswal niyang ibinasura ang mga akusasyon na nagsasabi na tinatarget lamang niya ang mga halimaw at ang kanyang mga mahiwagang pag-atake ay hindi maaaring magdiskrimina ng mga target. Sa gilid ng dalawang salamangkero, sina Zhao Yanner at Sun Weijun, parehong level 14 na, si Ding Hong ay mayabang na inangkin ang pagmamay-ari ng beach section na iyon na hinihiling sa iba na umalis sa itinuturing niyang teritoryo. Ang naagrabyado na partido ay tumutol na iginiit na ang beach ay isang pampublikong espasyo, hindi ang pribadong domain ng kolehiyo ni Ding Hong. Sa isang biglaang pagliko ng mga pangyayari, isang mabilis na pag-atake ng mana ang nagpastol sa pisngi ni Ding Hong na kumukuha ng dugo. Habang pinupunasan niya ang dugo, nagbabantang nagbabala si Ding Hong na ang sinumang lumalaban sa kanya ay masusumpungan ang kanilang sarili na hindi makapanghuli ng kahit isang halimaw sa lugar. Ang mga karibal na adventurer na napagtanto ang kanilang kawalan ay nagpasya na umatras, na kinikilala na wala silang pagkakataon laban sa mas makapangyarihang mga mag-aaral ng ranggo na 1-0 Muling College. Ang isa sa kanila ay nagpahayag ng pagkadismaya sa pagkawala ng pangunahing lugar ng pagpatay ng halimaw sa mga mag-aaral ng muling araw-araw na naging dahilan upang sila ay mahuli sa mga antas. Napansin ng kaalyado ni Ding Hong na si Zhao Yanner si Chen Qianmo, isang kapwa level 14 na namandirigma na nakikipag-ugnayan sa mga halimaw bilang nag-iisang lobo. Si Ding Hong, nang makita si Chen Qianmo, ay ibinasura siya bilang isa lamang walang kaalam-alam na vagrant. Hindi napigilan ng panunuya ni Ding Hong, ipinagpatuloy ni Chen Qianmo ang pakikipaglaban sa mga halimaw na ipinakita ang kanyang husay sa level 14 na. Sa pagmamasid dito, mayabang na nagpasya si Ding Hong na turuan ng leksyon si Qianmo na ina-activate ang kanyang chain skill para i-target siya sa paniniwalang madali niya itong madaig. Ang husay ng chain ni Ding Hong ay epektibong nagpatigil sa lahat ng kalapit na halimaw na nagtatakda ng yugto para sa kanyang plano. Inutusan niya ang kanyang mage na mga kaalyado na gamitin ang kanilang snowstorm spell na nagbabalak na patayin ang lahat ng mga halimaw sa kanilang sarili at iwanan si Chen Qianmo na walang dala. Habang naghahanda silang ilabas ang kanilang mahika, napagtanto ni Chen Qianmo na ang kanilang taktika ay monopolyo ang mga pagpatay ng halimaw gamit ang kanilang area of effect spell. Gayunpaman, alam ni Chen Qianmo na sa loob ng mga patakaran ng mundo ng The Apocalypse, ang unang tao na makabuluhang babaan ang kalusugan ng isang halimaw ay nakakakuha ng mga karapatan sa pagmamay-ari dito. Ibig sabihin, ang iba na pumatay sa halimaw ay hindi makakatanggap ng anumang mga gantimpala. Habang ang grupo ni Ding Hong ay nagpakawala ng kanilang snowstorm attack, isang gulo ng nagyelong shards ang umulan mula sa langit na tinatarget ang lahat ng mga halimaw sa paligid. Si Chen Qianmo, na hindi nabigla, ay nanood habang isinasagawa nila ang kanilang plano. Alam ang mga patakaran ng pagmamay-ari ng halimaw. Ang snowstorm spell na ginawa ng koponan ni Ding Hong ay hindi lamang nagdulot ng pinsala, ngunit nabawasan din ang bilis ng paggalaw ng lahat ng apektadong halimaw. Isang matinding paalala ang lumitaw sa pula na nagbabala sa mga manlalaro na ang kamatayan sa mundo ng The Apocalypse ay magreresulta sa pagbawas sa mga antas. Bukod dito, ang labis na pagkamatay ay maaaring humantong sa permanenteng kawalan ng kakayahan na muling mabuhay. Si Ding Hong, na may ngiti, ay tinutuya si Chen Qianmo na sinasabing nililigawan niya ang kamatayan at sa gayon ay hindi dapat sisihin sila. Ang kanyang mga kaalyado ay umalingaw-ngaw sa kanyang damdamin, mapanuksong tinawag si Chen Qianmo na isang basura na vagrant na sinusubukang ipoach ang kanilang mga halimaw na iginiit na ganoon ang kapalaran ng sinumang nag-cruise ang landas sa Muling College. Ang iba pang mga adventurer na nagmamasid sa eksena ay nabigo na napansin ang maliwanag na pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ni Chen Qianmo, isang nag-iisang vagrant, at ng mga salamangkero. Ipinapalagay nila na si Chen Qianmo ay walang ingat na itinapon ang kanyang sarili sa panganib ng hindi nakakakuha ng anumang halimaw.
Gayunpaman, habang sinusuri ng grupo ni Ding Hong ang magulong resulta ng kanilang snowstorm, nataranta sila. Inaasahan nilang lilipulin ng bagyo ang lahat ng nasa landas nito, ngunit may mali. Ang kanilang atensyon ay nabaling kay Cheng Qianmo, na naguguluhan kung paano niya nagawang makaligtas sa pinagsamang pag-atake ng snowstorm ng mga salamangkero ng kanilang kalibre. Ito ay dapat na nakamamatay para sa sinuman sa kanilang antas. Nagmamadaling, inutusan ni Ding Hong ang kanyang mga kasama na gumawa ng isa pang snowstorm upang mabilis na maalis ang natitirang mga halimaw. Pagsunod, nagpatawag sila ng isa pang bagyo. Gayunpaman, sa kanilang pagkamangha, nalaman nilang ang lahat ng mga halimaw ay natalo na. Nakatanggap si Cheng Qianmo ng abiso na nagpapatunay sa kanyang tagumpay laban sa maraming mutant sea turtles, kasama ang koleksyon ng 32 sea turtle tails. Sa palihim ng ngiti, mapanuksong pinasalamatan niya si Ding Hong at ang kanyang mga kaalyado sa kanilang hindi sinasadyang tulong. Natigilan, hindi maisip ni Ding Hong kung paano nalampasan sila ni Cheng Qianmo at nangakong babayaran siya para sa hindi inaasahang pangyayari.